Itay, nakauwi na po kayo. Ang bunga akala ko po hindi na kayo makakabalik dito. Mabuti na lang talaga, hindi ako tumigil sa pagdarasal. Pinakinggan ng Diyos ang panalangin ko. Pasensya ka na, Deo ah. Pinag-alala pa kita. Akala ko nga rin, hindi na ako makakaligtas eh. Mabuti na lang talaga at nabigyan pa ako ng isa pang pagkakataon. Kung ganun po, natalo po ninyo yung mga masasamang nilalang na yon, Tay. Oo anak, napatay ko silang lahat. Sigurado na magiging tahimik na ang baryong ito. Pwede na rin tayong umuwi. Sige po, Tay. Ihanda ko na lang po kagad ang mga gamit natin para po kung oras na tayong umuwi, wala na po tayong po problemahin. Kapanong version 2.0. Halika, manood ka na. Babala, ang pagnanakaw ng video o nilalaman ito ay isang krimen. Pwede kang makulong ng 3 hanggang 10 taon o pwede kang magbayad ng penalty mula 200,000 hanggang 2 milyon. Igalang ang pag-aari ng iba. Igalang ang batas. Huwag niyong subukan. Pinagpalang araw sa lahat ng mga kabangers natin at mga kayanggaw. Kumusta na po kayo? Tawagin po ninyo ako sa pangalang Basilio. Isa po akong minero. Pero kapag po nagkaroon ng pagkakataon, palihim din akong nanunugis ng mga aswang. Noong mga panahong yon, dahil ipinatawag ako ng mga kamag-anak ng namayapa kong asawa, minabuti kong isama na lang din doon si Deo, ang kaisa-isa naming anak. Nalaman ko na meron pala silang problema sa mga aswang. Kaya tinulungan ko sila. Pero mga kabangers, bago tayo magsimula ng ating kwento, kung mahilig po kayo sa mga kwentong katatakutan na katulad nito, at bago lang kayo sa ating channel, kung maaari po'y pindutin nyo ang subscribe button pati na rin po ang notification bell para lagi po kayong nanonotify pag meron tayong mga ganitong klase ng mga video. At kung nagustuhan nyo naman po ang ating kwento, pakipindot na rin po ang like at i-share na rin po natin ang ating video para mas marami pa tayong mayanggaw ng mga bagong kabangers. At mas maganda na rin po kung magko-comment po kayo sa baba ng inyong saloobin sa kwento natin ngayong araw na ito. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Hindi pa tayo pwedeng umuwi. May natitira pa tayong problema rito, anak. Paano naman po yung pagmimina nyo, Tay? Baka po hinahanap na po kayo ng mga kasamaan nyo eh. Huwag kang mag-alala, anak. Wala pa naman kaming trabaho eh. Ewan ko nga ba kung bakit naging matumal yun. Wala naman kaming nakuha kahit na isang butil ng ginto sa isang pinagmiminahan namin. Sana sa susunod po, makahukay na po kayo ng ginto para naman po magkaroon tayo ng maraming pera at mabili ko na rin po yung mga gusto kong laruan. Patuloy ka na lang manalangin, anak. Darating din ang araw at makakaahon tayo sa hirap. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Opo, Tay. O sige na, mas maigi kung manatili ka na muna rito sa bahay ng lolo mo. Gagala lang ako at magmamatsyag sa paligid. Babalik din naman ako kagad kapag may nakuha akong impormasyon. Kinakailangan na mawala ang mga aswang dito bago tayo umalis. Sige po, Tay. Mag-ingat po kayo, ha. Ayaw ko pong mapahama kayo, eh. Oo, anak. Huwag ka mag-alala. Dodoblihin ko ang pag-iingat ko. Minabuti kong tumungo sa gubat dahil may kutob akong doon dumadaan ng aswang. Naghintay ako roon hanggang sa tuluyang sumapit ang dilim. Kalaunan, may narinig akong pag-angil na papalapit sa pwesto ko. Alam kong yun na mismo ang hinahanap ko. Kaya walang pagdadalawang isip ko siyang tinambangan. Nagpambuno kami sa isa't isa. At kahit na ilang beses akong nasugatan, hindi ko yung pinapansin. Ipinagpatuloy ko ang pakikipaglaban sa kanya hanggang sa tuluyan ko siyang napugutan ng ulo. Nang masiguro ko na hindi na siya mabubuhay, nagpasya na akong umuwi sa bahay kung saan kami pansamantalang nananatili ni Deo. Deo, tapos na. Nagawa ko ng patayin ng natitirang aswang. Ang bunga akala ko
mahihirapan ako. Hindi naman pala. Itay, marami po kayong sugat. Hali po kayo, dun sa loob, gagamutin po natin yan. Sandali po't gigisingin ko muna po si Lolo at Lola. Sigurado pong mag-aalala sila kapag nakita nila ang sitwasyon ninyo. Huwag na, Deo. Kumuha ka na lang ng gamot dyan sa aparador. Ako na ang gagamot sa sarili ko. Mga daplis lang naman ito eh. Napakalayo ng mga ito sa atay. Oo nga po, mabuti na lang talaga hindi malalim ang mga sugat ninyo. Teka, ito na po pala yung mga gamot tayo. Maraming salamat, anak. Ilang aswang po ba yung nakalaban nyo? Saka, posible po kayang may iba pa siyang kasamaan dito? Iisang aswang lang. Nung una, medyo malakas siya eh. Pero kalaunan, nagawa ko rin siyang matalo gamit ang ita ko. Sa palagay ko, wala na. Yun lang yung aswang na nakatakas nung sinugod ko yung kuta nila. Mabuti naman po kung ganun, Tay. Magiging tahimik na rin po ang baryo ni na Lolo at Lola. At saka, pwede na rin tayong umuwi. Tama ka, anak. Halos 2 linggo rin tayo dito eh. Ang akala ko kasi, maliban sa pagtugis ng mga salot rito, meron pa ako makikitang trabaho. Mas mahirap pa palang makahanap ng pagkakakitaan dito kaysa sa atin. Oo nga po, Tay. Doon po sa atin, kapag marunong ka lang magninga, sigurado na meron kang pera eh. Tama ka, anak. At mabuti na lang talaga, kahit na ganun, hindi pinag-aawayan ng mga tao mga nakukuha nilang kayamanan sa lupa. Oo nga po. At saka, mga mababait naman po mga tao sa atin. Lalo na po sina Aling Omera at Kuya Galo. Ay nako, ang dalawang yun. Mabuti na nga lang at nagkakasundo kami. Marami na rin gintong nahukay namin. Ang kaso, hindi naman namin yung pagmamayari kasi nga meron kaming amo. Ano po kaya kung kayo-kayo na lang ang magmina? Hindi po ba po pwede yun, Tay? Pwede naman anak. Ang problema lang dyan, wala kami mga kagamitan. Wala na kami mga mapa kung saan kami makakakuha ng mga ginto at iba pang kayamanan. Oo nga pala, no? Pala at saka asaron lang po ang meron kayo. Teka, nakapagapunan ka na ba anak? Opo, Tay. Mabuti naman kung ganun. O sige na, magpahinga na tayo at bukas, maaga tayo aalis. Uwi na tayo sa atin. Sigurado po kayo, Tay? Uwi na po talaga tayo? Oo naman, kaya matulog ka na ron at gigisingin na lang kita bukas. Nakahanda na rin naman yung mga gamit na dadalhin natin, di ba? Opo, Tay. Nahanda ko na. Noon din, natulog na si Deo. Ako naman, dahil walang ganang kumain, nagpasya na lang ding magpahinga. Kinabukasan, maaga akong nagising para maganda sa pag-alis namin. Hinabilinan ko pa ang nanay at tatay ng asawa ko na kung merong problema ay ipatawag nila ako kaagad. Pagkatapos namin mag-usap, nagpaalam na kami ni Deo sa kanila. Tay, babalik pa po ba tayo dito? Mga kailan kaya? Hindi pa ako sigurado anak eh. Pero kung sakali man na makaipon tayo, gusto kong dito na tayo manirahan. Mas tahimik ang lugar na ito eh. Saka parang magandang pagtayuan ng negosyo. Halos wala kasing magiging kakompetensya dito. Ako din po. Doon po kasi sa atin, kakaunti lang ang mga kalaro ko eh. Hindi katulad dito na marami akong mga pinsan na halos kasing edad ko lang din. Huwag ka mag-alala. Babalik tayo rito sa susunod. Hindi lang ako sigurado kung kailan, pero pangako, babalik tayo. Sige po, Tay. Asahan ko po yan, ha. Balang araw, makakasama ko rin po ulit ang iba kong pinsan. Pagka-uwi namin, nagpasya na muna kaming magpahinga. Hindi na muna ako nagtrabaho dahil alam ko na mabibigo lang kami sa pagmimina sa dati naming lokasyon. Habang nasa ganoong sitwasyon, naisip ko ang ginawa kong pagpaslang sa aswang na nananalasa sa pinuntahan namin. Napabuntong hininga na lang ako, Kabanong. Napaisip ako na kahit ilang aswang pa ang papatayin ko at tutugisin, hindi yun magiging sapat para mabigyang hustisya ang ginawa nila sa asawa ko na ina ni Deo. Itay, tahimik na naman po kayo, ha. Iniisip pa rin po ba ninyo si nanay?
Oo, anak. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa isipan ko ang nanay mo eh. Sinisisi ko ang sarili ko sa pagkamatay niya. Bakit naman po, Tay? Wala naman po kayong kasalanan, ah. Alam ko, pero kung inuna ko sana kayo bago ang pagmimina, siguro nagawa ko siyang protektahan. Isa akong manunugis na mga aswang anak, pero hindi ko nagawang ipagtanggol ang nanay mo. Hindi naman po ninyo kasalanan yun eh. Ang mga aswang talaga ang dahilan kung bakit namatay si nanay, hindi ba? Mga masasama po sila. Hindi ko po sila mapapatawad. Ako rin naman anak eh. Pero wala na tayong magagawa. Nangyari na ang lahat. Ang kailangan kong gawin ngayon ay ang protektahan ka. Pati na mga taong gustong biktimahin ng mga aswang. Sa tingin po ninyo, namatay na rin po ba yung mga aswang na pumatay kay nanay? Hindi ako sigurado eh. Pero Deo, kung nasan man sila ngayon, sigurado na miserable ang buhay nila. At kung buhay pa sila, hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nauubos. Sasama po ko sa inyo, Tay. Gusto ko rin pong tumulong para mabigyan ng hustisya si nanay eh. Huwag na anak. Masyadong delikado eh. Bata ka pa at baka kung ano pa mangyari sa'yo. Pero baka kailangan nyo ng alalay. Kahit bata pa lang ako, kaya ko naman po siguro silang labanan eh. Huwag ka nang magpero-pero. Manatili ka na lang dito sa bahay natin. Dito, ligtas ka at hindi ka magagawang sakta ng mga aswang na yan. Kung yan po ang gusto nyo, sige po. Dito na lang po ako sa bahay natin. Itay, basta kung aalis po kayo, mag-iingat po kayo palagi ha. Saka ipangako po ninyo na uuwi kayo ng ligtas. Oo naman anak, pangako yan. Hindi ko hahayaan ang sarili kong mamatay sa kamay ng mga aswang. Kailangan mo pa ako eh. At alam ng Diyos yan. Sige na, mauna ka nang matulog doon. Susunod ako mamaya. Nagpapahangin lang ako rito. Sige po tay ha. Nang makapasok na siya sa silid namin, napaisip ako na kung sa mga susunod naming pagmimina, makakakuha kami ng maraming kayamanan ay titigil na ako at magsisimula ng magnegosyo. Kalaunan, dahil sa antok, nagpasya na rin akong pumasok sa silid sa kanahiga sa tabi ni Deo. Pagkalapat ng likod ko sa banig, agad akong nilukob ng antok. Nakatulog ako ng mahimbing noon. Kinabukasan, nagising ako dahil sa pagtawag ng isang ali mula sa labas ng bahay. Nang dungawin ko, nalaman kong si Aling Omera yun. Isa sa mga naging kasama ko sa pagmimina. Minabuti kong lumabas para harapin siya. Oh, Aling Omera, ano po bang kailangan nyo? Maaga pa kayong nagpunta dito ah. Nabalita ako kasi na nakabalik ka na mula sa kalapit na probinsya. May nakuha kaming impormasyon patungkol sa bagong lugar na pwede natin pagminahan eh. May mga banga raw ng ginto ron. Ang kaso, hindi sigurado kung saang banda talaga nakalibing. Sigurado po ba kayo? Saan naman kaya ang lugar na yan? Saka, sino ang magiging kasama natin? Sigurado nga raw. Kay Galo mismo nang galing ang impormasyon. May hawak pa nga siyang map sa mismong gubat na nasa bandang dulo ng baryo natin. Ang gubat na malapit sa bundok. Mabuti naman po kung ganun. Kahit papaano may pagbabasihan tayo ng pasikot-sikot sa lugar na yan. O sige po, pumapayag ako. Pero may iba pa ba tayong kasama? Baka kasi kung sobrang dami natin tapos kakaunti lang yung paghahatian natin, edi tigilan lang tayo. Hindi, 3 lang tayo ni Galo. Hindi naman tayo literal na magmimina katulad ng gawain natin dito. Maghahanap tayo ng kayamanan. Saka hindi rin naman tayo mahihirapan yan. Kasi may kaalaman naman tayo sa pagmimina. Tama po kayo, Aling Omera. O sige po, papayag po ako. Mga kailan tayo magkikita?
Kailangan pa natin pag-usapan ng bagay na yan, pagplanuhan. Sa susunod na linggo. Basta, maganda ka ng mga kagamitan. Saka, hindi na raw tayo magpupulong dyan. Madali lang naman hanapin daw yung mga kayamanang yun eh. Paano naman po yung gagawin nating plano? Dapat may pangalawang plano pa rin tayo. Hindi tayo sigurado kung magtatagumpay tayo eh. Saka na lang natin pag-usapan ang bagay na yan kapag naroon na tayo. Lumbanga lang naman yun eh. Hindi tayo mahihirapan sa paghahanap nun. Sa bagay. O sige, daanan na lang po ninyo ako dito sa bahay namin. Hindi naman ako umaalis dito eh. Sige Basilio, mauna na ako ha. Yan lang naman ang sadya ko rito. Sige po, Aling Omera. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi ninyo ha. Nang makaalis na ang Ali, nagmamadali akong pumasok sa bahay. Saktong pagkapasok ko, tumambad sa akin si Deo. Sinabi niyang narinig niya ang naging usapan namin ni Aling Omera. Dagdag pa niya, gusto niyang sumama sa amin lalo pat wala naman siyang kasama sa bahay namin. Tay, narinig ko po yung usapan niyo ni Aling Omera. Gusto ko po sanang sumama sa inyo eh. Tutulong po ako sa gagawin niyo. Huwag na, Deo. Delikado ang gagawin namin. Hindi namin alam kung anong magiging kahihinatnan nun eh. Bakit naman po, Tay? Dati nga po, sumasama naman ako sa inyo kapag nagmimina kayo, ah. Oo nga, sumasama ka. Pero marami kami. At may mga bata rin kagaya mo ang naroon. Ngayon, 3 lang kami. Hindi pa namin alam. Baka may bantay ang mga hahanapin namin. Pero, mas nakakatakot po kapag naiwan niyo ako dito, eh. Baka merong asyong na pumunta dito. Baka kunin nila ako. Ay naku anak, huwag kang mag-isip ng ganyan. Alalahanin mo na nasa loob ka ng bahay. Hindi madali makakapasok dito ang mga aswang. Pero iba pa rin po kung kasama ko kayo, Tay. Sige na po, umayag na kayo. Di naman po ako magiging pasaway, ah. Tutulong po ako sa inyo. Sige na nga. Pumapayag na ako. Basta, kahit na ano mangyari huwag kang hihiwalay sa akin. Gubat ang pupuntahan natin at hindi natin alam kung ano mga nakatira doon. Sige po, Tay. Huwag po kayo mag-alala. Magpapakabait po ako ron. O sige anak. Para kapag nakaipon na tayo, pwede na tayong umuwi sa probinsya at doon na manirahan. Sige po, Tay. Noon din, nagpasya na muna akong maghanda ng magiging agahan namin. Nang makapagluto na kami, niyaya ko si Deo na kumain. Habang nag-aagahan, nagkwento ko sa kanya patungkol sa mga naging karanasan ko sa pagmimina. Inakala ko magbabago ang pasya niya at hindi na siya sasama sa akin. Pero nagkamali ako. Pagkatapos namin kumain, hinayaan ko siyang makipaglaro sa mga kababata niya. Ako naman, minabuti kong ihanda na ang mga gamit na dadaling ko sa paghukay ng kayamanan. Pagka-uwi ni Deo, Itay, sigurado po ba kayo na sasama tayo kina Aling Omera at Kuya Galo? oo naman, kasama na natin sila, hindi ba? Magagaling sila at alam ko na magiging madali sa amin ang paghahanap ng kayamanan na yun. Pero, baka po kasi delikado yung pupuntahan nating gubat eh. Ayon po kasi sa mga kwento ng mga kaibigan ko, merong kuweba raw po na malapit doon. O ano naman kung may kuweba ron? Malapit na rin sa bundok yun. At malamang maraming kuweba ron na hindi pa natutuklasan ng mga tao. Yun na nga po. Ang kwento po kasi ng kaibigan ko sa lola niya, may mga aswang daw na nakatira doon. Tapos, merong lagusang daw ro na papunta sa kabilang bahagi ng bundok. Diyos ko kang bata ka Huwag kang maniwala sa kanila. Mga sabi-sabi lang yan at kwentong katatakutan. Malamang, ginawa lang nila yan para matakot ang mga kaibigan mo. Isa pa, kung totoo man ang sinasabi nila, dapat may mga umaatake ng aswang dito sa atin, di ba? Oo nga po, Itay. Ewan ko nga ba sa kanila? Para po kasing naniniwala talaga sila ron, Tay.
Tinatakot lang nila ang mga sarili nila, anak. Sa ilang taon kong panunugis ng mga aswang, wala pa naman ako nababalitaang umatake rito, ah. Hayaan mo na. Huwag kang maniwala sa kanila. Sige po, Tay. Wala, sige na. Magpahinga ka na roon at nang makapagpananghalian na tayo. Huwag mo nang isipin ang mga sinasabi at ikinukwento nila, ha? Naging normal naman ang lahat ng mga sandaling yon hanggang sa mga sumunod na araw. Wala naman kaming napansing kakaiba sa paligid namin. Hindi rin nagbago ang pasya ng anak ko na sumama sa amin sa paghahanap ng kayamanan. Naisip kong parang nagsusugal lang naman ako sa gagawin namin. Pero kailangan kong magbakasakali na mahanap namin ang kayamanan. Dahil isa akong minero, kahit papaano'y may kaalaman din ako sa paghahagilap ng mga ginto sa lupa. Nang dumating na ang araw na aalis kami, maaga kaming nagising ni Deo at inihanda na ang mga dadalhin namin. O ano, handa ka na ba, anak? May mga damit ka nang dala dyan? Baka kasi ilang araw tayo ron. Opo, Tay. Meron na po. Ikaw kasi, ayaw mong magpaiwan dito eh. Kung magpapaiwan ka sana, araw-araw akong uuwi rito. Ayos lang po, Tay. Mas mabuti nga po na magkasama tayo eh. Kung uuwi ka pa, dodoble pa ang pagod nyo. Basta, pagdating ron, huwag kang maging pasaway ha. Sa guba tayo mananatili. At baka mapagkatuan ka ng mga imang nilalang dun. Opo, Tay. Magpapakabait po ko dun. Tsaka, hindi po ko lalayo sa inyo. O siya, sige na. Sa labas na lang tayo ng bahay maghihintay sa kanila. Pagkarating nila rito, aalis agad tayo. Doon ko na lang sa gubat titingnan ng sinasabing mapa ni Aling Omera. Sige po, Tay. Saktong pagkalabas namin, nakita naming paparating na sina Aling Omera at Galo. Sinalubong na namin sila. At noon din, nagkasundo kaming apat na umalis na. Nagulat pa silang dalawa nang malamang isasama ko si Deo. Pero kalaunan, naintindihan naman nila ang rason ko. Basta, kapag naroon tayo kailangan natin maging alerto ha. Hindi ganong pinupuntahan ang gubat na yun eh. Lalo pat nasa paanan nyo ng bundok. Bakit po Aling Omera? Talaga bang may aswang sa bundok na yon? May mga kuweba raw kasi doon na kinukutaan ng mga aswang eh. Ano naman ang gagawin ng mga aswang doon? Kung ako ang aswang, hindi ako titira ron. Pugutom ako ron eh, at mababagot lang ako. Ikaw, Galo. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Kung ikaw ang aswang, gugustuhin mo ba na sa bundok na yung titira? Walang mabibiktima. Puro puno ang mga nasa paligid nun eh. Wala rin nagagawin mga tao ron. Siyempre, hindi. Pero, depende pa rin po yun eh. May mga aswang din kasing pumupunta sa ibang lugar para lang makapambiktima. Hindi ba? May punto rin naman ho si Galo. Pero sige lang. Kung sakali man na merong aswang doon, hindi naman siguro kayo tatakbo, ano? Mo, hindi ako tatakbo, Kuya Basilio. Lalaban ako sa kanila hanggat kaya ko. Ako rin. Hindi ako papayag na saktan ng mga nilalang na yan ang anak ko. Dadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay ko. Huwag ka magsalita ng ganyan, Basilio. Maghahanap lang tayo ng kayamanan, hindi tayo magpapakamatay. Marami na rin tayo napagdaanan bilang mga minero. Minsan, hindi pa nalagay sa kailanganin ng buhay natin. Tama si Aling Omera, Kuya Basilio. Saka kung tama ang nasa mapa natin, hindi naman tayo mahirapan sa paghahanap niyon eh. Sigurado na bukas o sa mga susunod na araw pwede na tayong umuwi. Sana nga, Galo. Ewan ko ba? Bigla kasing naging iba ang ihip ng hangin eh. Kung alam ko lang na ganito, hindi ko na sana isinama si Deo. Bakit? Ano bang nararamdaman mo? Kung iniisip mo ang kaligtasan ni Deo, huwag ka mag-alala. Nandito kami para protektahan din siya. Hindi naman natin siya pababayaan eh. O nga po,
Hindi dapat tayo papayag na mayroong masaktan sa atin. Maraming salamat sa inyong dalawa. Salamat po, Aling Omera, Kuya Galo. Napangiti na lang ang dalawang kasama namin. Upang mas mapabilis ang paglalakad namin, itinoon namin ang buong pansin namin sa dinaraanan namin. Hindi ko na alam kung ilang oras ang naging paglalakad. Pagdating namin sa loob ng gubat, medyo masakit na sa balatang araw. Dahil nagrereklamo na si Deo na nagugutom siya, nagpasya muna kaming kumain. Sakto naman na mayroong mga saging doon. Kaya naisip namin na hindi kami madaling gugutumin doon. Kumain na muna kami at pagkatapos noon, nagtayo kami ng aming tolda, saka nagpahinga. Ito ang mapa na ibinigay sa akin ng matandang natulungan ko. Ang sabi niya, may 3 bangaraw na nasa pusod nito. Mga sinauna at gintong alahas ang laman nun. Sigurado ka ba dyan? Sino namang matanda yung nagbigay sa'yo niyan? Baka niloloko lang niya tayo Hindi ko rin kilala Kuya Basilio Pero alam ko na nagsasabi siya ng totoo. Ayon sa kanya, ang mapang ito raw ibinigay sa kanya ng isang matandang katutubo na minsang nanirahan sa bundok na malapit dito. Mga alahas raw yun ng mga namatay nilang mga katribo. Diyos ko, hindi ba tayo mumultuhin ng mga yon? Mga pagmamayari ng patay ang kukunin natin. Kami karmang nakaabang sa atin yan, ha? Ang mas mabuti siguro, huwag na nating isipin ang mga multo na yan at karma. Magbabayad na lang tayo sa kanila. Bago natin kunin yung 3 banga, mag-alay muna tayo sa kanila. Sa paraang yan, ligtas nating makukuha yung kayamanan. Ay, sige. Mas mabuti pa nga. Wala rin namang pinagkaiba yan sa gawain natin bilang minero, hindi ba? Sige, yan ang gagawin natin. O ano, hahanapin na ba natin yung itinurong lugar ng mapa? Kung yan ang gusto nyo, sige. Hindi naman masyadong mainit sa loob ng gubat Wala na tayong magiging problema. Babalik na lang tayo sa tolda natin pagka bago dumilim. O sige, Kuya Basilio. Baka kasi may mga gumagalang mabangis na hayop dito kapag sumapit ang gabi. Tara na, dalhin na lang ninyo yung itik ninyo. Deo, halika na. Huwag kang magpapaiwan dito sa tolda. Sige po, Aling Omera. Pinagbasihan namin ang mapang hawak ni Galo. Binaybay namin ang masukal na parte ng gubat. Nasa kalagitnaan kami ng paglalakad nang mapansin ko ang nakakasulasok na amoy sa paligid. Napamura pa si Galo at sinabing parang patay na tao ang amoy nun. Walang ano-ano, merong itinuro sa amin si Deo, kaya lumapit kami ron ni Galo. Patay na tao nga ito, Kuya Basilio. Sino naman kaya ang nagtapon yan dito? Walang iya, Ang baho! Oo nga Pwe! Pero hindi ako naniniwala na itinapon yan dito. Baka nga naligaw lang ito At dito sa biniktima, wakwak ang tiyan niya Sa tingnan mo, wala na mga laman loob niya. Oo nga, Kuya, Ano kaya ang umatake rito? Magagawa ba ito ng mga mabangis na hayop? Na mga bayawak? Hindi. Ang alam ko, kumakain ng mga bangkay ang bayawak. Pero, gano'n na ba sa kapihikan para piliin lang niya yung mga laman loob? Malakas ang kutob ko na aswang ang may gawa nito. Aswang? Sigurado ka ba riyan, Kuya Basilio? Katulad nga ng sinabi ko, kutob ko lang to. Posibleng tama, posibleng mali. Kailangan pa rin natin magdoble ingat. Baho! Lalo pa ngayon, may kasama tayong bata. O sige, Kuya Basilio. Tara na, bumalik na tayo sa kanila. Kailangan na natin matuntun kung saan parte ng gubat na ito na tinutukoy ng palatandaan sa mapa. Baho talaga! Pagkalapit namin kina Aling Omera at Deo, niyaya na namin silang umalis. Hindi na namin sinabi pa ng detalyado ang nakita namin.
Pinuntahan namin ang unang bahagi kung saan merong marka sa mapa. Sinuyod namin ang paligid noon, ngunit napagtanto namin na wala roon ang hinahanap namin. Panigurado na wala rito hinahanap natin. Walang kakaiba sa lupa eh. Saka wala rin mga marka sa mga puno at bato. Kahit na minero lang ako, may mga kaalaman din ako sa mga marka ng mga kayamanan. Hindi tayo dapat na sumuko. Kailangan na makuha natin yun para magkaroon tayo ng pera. Ang malaking tanong lang dyan, ilang markadong bahagi pa ng gubat na ito ang pupuntahan natin para mahanap natin yan. Nandito na tayo eh. Hawak na natin ang mapa. Nasimulan na rin natin ang paghahanap. Huwag tayong panghinaan ng loob. Mahanap natin ang mga bangang yon. Sana nga po, Aling Omera. Hindi dapat masayang ang oras natin dito. O sige na, kung wala din naman sa lugar na ito punta natin yung ibang bahagi pa. Galo, tingnan mo nga kung saan banda pa yung may katulad ng marka sa pinuntahan natin ito. Sige po, Aling Omera. Teka. Wala nang katulad nito ah. Pero may isa pang may malaking marka. Parang may guhit pa ito ng malalaking bato. Kung hindi ako nagkakamali, ang tinutukoy niya yung paanan ng bundok. Tingnan nyo, may nakaguhit sa bundok oh. Tayo na, subukan natin puntahan yan. Kapag hindi pa rin natin nahanap ang sinasabi mong kayamanan, Galo, uuwi na lang kami ni Deo. Sigurado po kayo, Itay? Oo anak, marami pang bagay na dapat nating atupagin. Isa pa, mukhang delikado ang lugar na ito para sa'yo eh. Hindi kita ipagpapalit sa kahit na ano pang kayamanan. Kung yan ang gusto nyo, kuya, naiintindihan naman kita. Huwag ka mag-alala. Huling pagkakataon nito. Kapag wala sa ikalawang lokasyon na pupuntaan natin ang hinahanap natin, uuwi na lang rin tayo. Sige, marami namang lugar na pwede nating pagminahan eh. Hindi natin kailangan sumugal sa paghahanap ng bangang yan. Hindi nga tayo sigurado kung may mga alaas ngang laman yun eh. May punto naman ang mga sinasabi nyo. Sige na, magpatuloy na tayo para makarating kagad tayo roon. Deo, sumabay ka sa akin. Kayo naman, Basilio, Galo. Sa likod lang namin kayo para may nagbabantay sa dinaraanan natin. Sige po, Aling Omera. Mauna na ho kayo. Ipinagpatuloy na naming apat ang paglalakad hanggang sa makalapit na kami sa paanan ng bundok. Nang naroon na kami, hinanap namin ang itinuturo ng mapa. Dahil medyo marami na ang mga nagbago roon kung ikukumpara sa mapang hawak namin, medyo nahirapan kaming apat sa pagtuntun ng daan namin. Bukod doon, nagkasundo kami na saglit munang tumigil para makapagpahinga na rin. Galo, patiin nga ulit ang mapang yan. Baka mali lang talaga ang interpretasyon natin dyan eh. Baka kakaintindi natin dyan ang rason kung bakit hindi natin alam kung saan talaga nakatago ang hinahanap natin. Oo nga no. Galo, baka kailangan natin baliktarin yan para lang malaman na eksaktong lokasyon yan. Sige. Eto mapa oh. Musisihin natin ng mabuti. At baka may iba pang paraan para matagpuan natin yon. Nabigo tayo sa unang lokasyon eh. Hindi tayo pwedeng mabigo sa ikalawang pagkakataon. Tama ka, Galo. Oras ang inaaksaya natin sa paghahanap niyan eh. Hindi na tayo dapat pang magkamali. Teka. Tingnan nyo. Parang hindi naman batuhan ang tinutukoy sa mapa eh. Ano naman kaya yun, Kuya Basilio? May alam ba kayo sa ganyang simbolo? Parang may daanan sa ilalim. Hindi mo kaya kuweba yung tinutukoy ng mapa? Ayon po kasi sa mga kaibigan ko, may kuweba raw po dito. Baka po, yan yung sinasabi nila. Kuweba? Posible ang sinasabi mo, Deo. Pansinin nyo yung iba pang mga simbolo sa malapit sa marka. Parang ilog yan ah. Hindi ba? Kung ganun, sige na. Hanapin natin yung kuweba na malapit sa ilog.
Kung totoo ang hinuha niyo sa mapang yan, makikita natin ang hinahanap natin. Kailangan maging buo ang loob natin. Makikita natin at makukuha ang kayamanan na yan. Gamitin natin ang kakayahan natin bilang mga minero. Kung kailangan pasukin natin at halugugin ang bawat sulok ng kuwebang yan, gagawin natin. Magtatagumpay tayo. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Sinundan namin ang sinasabi ng mapa. Dahil lahat kami ay hindi pa nakakarating sa nasabing lugar, naging pahirapan sa amin ang pagtuntun nun. Hindi namin namalaya na malapit ng dumilim. Ganun pa man, nagpatuloy pa rin kami hanggang sa mapahinto kami sa tapat ng isang malaking bato na may mga ligaw na halaman sa paligid. Malakas ang kutob ko na ang batong yan ang nasa mapa, kuya. Pwede mo bang tulungan mo ako na gapasin ng ligaw na halamang tumutubo dyan? Kailangan mahanap natin ang lagusan ng kuwebe. Sige, sandali lang at hugutin kong itako. Siya nga pala, mas mabuti siguro kung ipahawak mo muna kay Deo yung mapa. Baka mapunit kasi yan eh. Okay, sige. Mabuti pa nga. Deo, ingatan mo to ha. Huwag mong iwawala. Saka, huwag mo ring hayaan na mapunit. Baka maligaw tayo pag nawala yan. Opo, Kuya Galo. Ako pong bahala sa mapa. Ingatan ko po ito. O sige na, Galo. Gapasin na natin yan para malaman na natin kung saan banda yung lagusan ng kuweba. Yun eh, kung totoong may kuweba sa ilalim niyan. Mag-iingat kayong dalawa. Huwag kayong padalos-dalos at baka mahulog kayo. Napatango ako kay Aling Omera noon. Sinimulan na namin ni Galo ang paglilinis sa paligid ng malaking bato. Naging maingat kaming dalawa sa aming ginagawa. Makaraan ng ilang sandali, tumambad sa amin ang isang lagusan na halos isang katao lang ang magkakasya. Ganun na lang ang tuwa namin. Dahil alam namin na yun na ang unang hakbang para matagpuan namin ang hinahanap namin. Mukhang malapit ang dumilim ang paligid Mas mabuti siguro kung bumalik na lang muna tayo sa tolda natin. Balikan na lang natin ang kinabukasan. Oo nga po. Baka po kasi mayroong mga aswang dito. Natatakot po ako eh. Umuwi na lang po muna tayo para makapagpahinga. Nandito na po tayo, Aling Omera. Anak, kung babalik pa tayo sa tolda para matulog, baka bukas wala na tayong madatnang dito. Malamang hindi lang tayo ang may alam patungkol sa kayamanang yan. Hindi kaya delikado para sa atin na pumasok sa kuwebang yan. Paggabi na, baka may ibang nilalang tayong makasalamuha dyan. Hindi naman po siguro, Aling Omera. Hindi pa nga napasok ng kahit na sinong lagusan eh. Kung hindi dahil sa atin, hindi nga ito nalinisan eh. Pero ang inaalala ko, baka meron tayong magambalang elemento ron. Tsak na merong nagbabantay sa mga kayamanang yon. Huwag kayong mag-alala. Kapag nakita na natin ang kayamanang nasa banga, maghahanap tayo ng manok na pwede natin gawing alay. Na sa paraang yon, hindi tayo sasaktan ng mga nakabantay sa mga gintong yon. Sige, Kuya Basilio. Marami naman sigurong labo yung manok dito eh. Yan na lang ang gagawin nating alay. Tama ka, Galo. Yan din ang naisip ko eh. O sige na, pumasok na tayo sa kuweba. Mabuti na lang talaga at may dala akong gasera at posporo. Magagamit natin to sa loob ng kuweba. Sandali lang, Kuya. Kukuha lang ako ng tuyong daon ng nyug para gawing sulo. Baka kasi kailangan natin ng karagdagang liwanag mamaya eh. Mauna na kayo sa loob. Ay, sige. Basta bumalik ka kagad ha. Hihintayin ka namin bago magpatuloy. Sige, Kuya Basilio. Saglit lang ako. Nang magsimula ng maglakad si Galo papunta sa puno ng nyog, niyaya ko na sina Aling Omera at Deo na pumasok sa lagusan. Inalalayan ko sila. Sa kabutihang palad, nakapasok kami roon nang hindi gaanong nahihirapan. Minabuti naming magpahinga na muna roon, habang hinihintay na makapasok din doon si Galo. Sana maging matagumpay tayo, no? Para kahit papaano, magkaroon tayo ng ipon.
Kapag nagkataon, magninegosyo kami at nang makapag-aral na rin si Deo. Ako, kung sakali man na marami ang makukuha natin, mababawi ko na yung lupa namin nakasangla. Matutupad na rin ang matagal na hiling ng mga magulang ko. Sana nga, totoo yung mapa na ibinigay ng matanda kay Galo. Sana, totoo na may mga banganga ng kayamanan doon. Malalaman natin yan mamaya. Kapag mapuntahan natin ang bahagi kung saan daroon ang mga iyon, bubuksan kagad natin sa bubusisiin. Itay, Aling Omera, bakit po kayang tugal ni Kuya Galo? Kanina pa siya, saka malapit lang naman yung puno ng nyug dito. Teka, oo nga no. Baka may masamang nangyari na sa kanya. Sandali, babalik na muna ako sa labas ng kuweba. Aalamin ko kung... Natigilan ako sa pagsasalita kabanong nang makita kong papasok na si Galo. Sinalubong ko siya at dahil 3 tali ng tuyong dahon ng nyog ang dala niya, kinuha ko ang isa sa mga yun. Sinindihan namin ang isang sulok at tahimik kaming naglakad sa loob ng kuweba. Kaya naging maingat kami sa pagbabaybay ng daan na yon. Sandali, huminto na muna tayo. May naririnig akong mga yabag sa paligid. Baka may ibang mga tao rito. Wala naman po, Aling Omera. Baka alingaw-ngaw lang yun ng mga yabag natin. Saka mukha wala namang tao dito maliban sa atin eh. Hindi tayo sigurado. Hindi lang mga tao ang pwedeng gumawa ng yabag na yon. Baka may iba pang nilalang na naririto. Pabayaan na lang natin sila. Baka mga hindi nakikitang elemento yon. Ang importante, mahanap natin ng mga banga. Makakauwi kagad tayo kung ganon. Sa bagay, hanggat hindi nila tayo pinakikialaman hindi rin tayo makikialam sa kanila. Sige na, magpatuloy tayo. Pero madilim ang loob ng kuweba. Kailangan na natin ng sulo. Sige, sisindihan ko na lang ang isa, Aling Almera. Para kahit papano maging maliwanag ang daan natin. Sige, Galo. Mabuti pa nga na yan ang gawin mo. Para naman makita natin ang gusto yung daan natin. Mamaya baka may maapakan pa tayong ahas. O siya, sige. Sandali lang. Sinindihan ni Galo ang isang tali ng tuyong dahon ng nyog. Pagkatapos noon, siya na ang naunang naglakad. Dahil may iba akong kutob sa kapaligiran, minabuti kong hugutin ang itak ko. Makalipas lang ang ilang sandali, may nakita akong 2 nagbabagang bagay sa paligid. Itinuro ko yun sa kanila, ngunit saktong napalingon doon ng 3 kong kasama nang wala yun. Iniisip na lang namin na baka alitap-tap yun. Kaya hindi na lamang namin yun pinagtuunan ng pansin. Binilisan namin ang paglalakad hanggang sa matigilan kami ng magreklamo si Deo. Itay, bakit po parang masyadong malansa ang hangin dito? Saka minsan, may naamoy akong nabubulok na kung anong hayop Sandali. Oo nga no. Mabuti pa huminto muna tayo. Baka may kung anong patibong na naghihintay sa atin. Saka po parang mamasa-masa na ang parting ito ng kuweba. Malalim na po bang narating natin? Sa palagay ko, oo eh. Ilang minuto na rin tayo naglalakad dito. Saka, hindi ko na rin nakikita ang lagusang dinaraanan natin. Kailangan natin mag-ingat. Hindi natin alam kung ano yan. Baka merong lason dito. Tama kayo, Aling Omera. Mas maigi kung magiging maingat tayo. Sandali. Ako na maunang maglakad. Sumunod na lang kayo sa akin. Sisiguraduhin ko lang na walang panganib na nakaamba sa atin dito. Sige, Basilio. Mag-iingat ka. Sama na kita, Kuya Basilio. Bag, dito ka lang sa tabi nila at bantayin mo si Nadeo. Baka may kung anong nilalang na biglang umatake. Mahirap na. O sige. Kung yan ang gusto mo, mananatili lang ako dito para magbantay sa likuran nila. Noon din, nauna akong naglakad sa kanila
Dahil medyo basa ng dinaraanan namin, naging maingat ako sa paglalakad. Walang ano-ano, bigla kong napatakip ng ilong ko. Hindi ko kinaya ang amoy na nalanghap ko dahil unti-unti akong nahihilo. Dahil doon, sinabihan ko silang tatlo na huminto at mas maigi kung maghahanap kami ng ibang daan. Hindi po maganda ang kutob ko eh. Kapag didiretso tayo dyan, baka merong lason na nakaabang sa atin. Sinasabi kasi nila na kapag gano'n ang amoy sa paligid ng kuweba o kahit sa minahan, posible na merong nakakalasong kemikal doon. Sige, kailangan makahanap tayo ng ibang daan. Kung merong lason dyan, ibig sabihin malapit lang dito ang kinaroroonan ng kayamanan. Tama po kayo, Aling Omera. Pero ang nakapagtataka lang, bakit kaya may ganyang amoy dito? Wala namang mga taong nagagawi dito, hindi ba? Yan din ang nakapagtataka eh. Teka, hindi kaya ang nagbigay ng mapa sa'yo ang siyang naglagay ng mga lason dito? Sayang nga lang, hindi natin siya kasama rito eh. Kung nagkataon, baka mas mapapadali pa yung paghahanap natin sa mga bangang yun eh. Oo nga, kuya. Saka kung nagawa ko sana siyang usisahin patungkol sa ibang bagay patungkol sa mapang ito. Baka hindi na tayo nahihirapan sa ngayon. Oo nga. Teka, baka may ibang paraan pa para makita ang bangang yon. Napansin ko kanina na parang may mga iba pang silid ang kuweba. Parang nagsasanga-sanga lang. Kaya ang hirap malaman kung saan talaga naroon ang mga banga eh. Teka, subukan kaya nating balibalik ta rin ang mapa. O kung hindi man tupiin natin. Baka meron yung sikretong paraan para maalaman ang pasikot-sikot ng kuwebang ito. O nga no. Teka, subukan muna natin bago magpatuloy. Baka nga pwede nating matingnan sa ibang anggulo yung mapang ito. Dahil matapang ang amoy na nalalanghap namin, nagpasya kaming baybayin na muna ang daan pabalik. Nang medyo nawala na ang kakaibang amoy, nagkasundo kaming tumigil muna. Binusisi namin ang mapa hanggang sa may napansin akong makakapal na linyang nakaguhit doon. Agad kong itinuro yun sa kanila at maging sila'y nagkaroon din ng kutob na yun na ang posibleng mapa ng loob ng kuweba. Wala namang mawawala kung susubukan natin ah. Teka, may isa pang lagusan doon sa kaliwa. Tsaka sa bandang kanan natin. Kung gano'n ibig sabihin nandito tayo sa unahan ng mga yacht? Teka, sa bandang dulo, meron pang linya at may nakaguhit na 3 bituin. Hindi kaya yan ang hinahanap natin? Siguro nga. Tara, puntahan natin yan at para malaman natin kung totoong sinasabi ng mapa. Teka, sigurado ba kayo? Baka patibong lang yan pupuntahan natin ah. Huwag kayong mag-alala. Ako na lang ang titingin doon. Kung sakali man na patibong yon, kayo na rin ang bahala kay Deo ha. Huwag kang magsalita ng ganyan. Walang masamang mangyayari sa'yo. Makakauwi tayo ng ligtas at makukuha natin ang pakay natin dito. Mag-ingat po kayo tayo. Baka po, ano pa ang laman ng bangang yon? Sige anak, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para walang masamang mangyari sa akin. Mag-iingat ako para sa'yo. Binaybay namin ang lagusan doon at sinundan ang mga nakaguhit sa kuweba. Kalaunan, nakarating kami sa tapat ng lagusan kung saan merong nakaguhit na 3 bituin. Napabuntong hininga ako. At nang akmang papasok na sana ako roon, bigla kong pinigilan ni Aling Omera. Siya na ang nagpresentang titingin sa loob ng silid na yon. Kung totoong naroon nga ang 3 banga. Hintayin na lang ninyo ako makabalik dito. Kapag hindi ako nakabalik, huwag na ninyo akong puntahan at alamin kung ano nangyari sa akin. Baka pati kayo madamay kung sakali man na merong lason doon. Pero baka po ano mangyari sa inyo, Aling Omera. Samahan ko na po kaya kayo sa loob. Huwag na. Masyado ka pang bata, Galo. Basta kung may masamang mangyayari sa akin, umalis na lang kayo rito. Huwag nyo nang asamin pa na makuha ang banga ng kayamanan. Hindi natin alam kung kakaibiganin ba tayo o kakalabanin ng bantay ng kuwebang ito.
Mag-iingat po kayo, Aling Umera, ha? Kayo rin dito. Basta, wag na kayong sumunod sa akin. Kapag natagalan ako sa paglabas at pagbalik dito. Kung yan ang gusto nyo, Aling Umera, sige po. Napatitig ako kay Galo nang sabihin niya yon. Napalunok ako ng laway at napaisip na parang may mali sa kanyang mga winika. Ganun pa man, mas pinili kong wag nang magsalita pa at pinagmasdan ko na lang si Aling Umera habang naglalakad palayo sa amin. Kalaunan, nakapasok siya sa nasabing silid, kaya napahakbang na kami palapit doon. Sinubukan ko pang silipin yon, ngunit hindi ko inakalang malalim din pala yon. Kuya Basilio, ano kaya kung sundan natin si Aling Umera? Baka kasi iniisa niya lang tayo eh. 3 bangayon ng kayamanan at magiging kawawa tayo kung sosolohin lang niya yun. Ano ko ba naman, Galo? Matagal na natin kasama si Aling Umera. Alam ko na hindi siya ganung tao. Huwag ka mag-isip ng masama sa kanya, no? Alam ko na babalik siya rito. Maghintay na lang tayo. Sige. Sana nga, bumalik siya. At huwag niyang solohin yung kayamanan. Sa bagay, nasa atin pa naman ang mapa eh. Mahirapan din siyang makalabas dito sa kuweba kung sakali. Ay nako, basta maghintay na lang tayo sa kanya. Malaki ang tiwala ko sa kanya na babalik siya rito. Pagkabalik niya, meron na siyang magandang balita sa atin. Teka tay, may napansin po kung gumagalaw sa banda ron eh. Nagtago po siya sa malaking bato po na nadaanan natin. Ha? Sigurado ka ba, anak? Ano kaya yun? Kanina pa nag-iinit ang katawan ko eh. Ibig sabihin lang yan, may panganib na nakaamba sa atin. Hindi ko po alam kung ano itay eh. Pero nagbabago po yung mga mata niya. Parang puno ng balahibo ang katawan niya. Pakaguni-guni mo lang yun, Deo. Masyadong madilim ang parting yun ng kuweba, di ba? Nahirapan nga tayo kahit na may liwanag na nagmumula sa sulo eh. Hindi po ako pinaglalaro ng paningin ko, kuya. Nakita ko po talaga. Kung di ako nagkakamali, aswang yun. Baka mayroong nakasunod sa atin dito ah. Sandali, dito lang kayong dalawa ah. Ako na lang ang bahalang humarap dyan. Galo, huwag mong iiwan dito si Deo ah. Baka may iba pang aswang na narito't atakihin siya. Ako nang bahala kay Deo, kuya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya pababayaan. Nang makita kong hinugot na ni Galo ang itak niya, nagpasya na akong umalis para lapitan ng malaking bato kung saan nakita ni Deo ang nilalang. Nang ilang hakbang na lang ang layo ko sa bato, nakarinig ako ng pag-angil. Sa isang pagkisap ng mga mata ko, may umatake sa akin. Agad ko namang sinalubong yon ng pagtaga at saktong natamaan ko siya sa kanyang leeg. Bumagsak ang aswang sa sahig ng kuweba. Nagsusubukan pa sana niya akong sunggaban. Mabilis ko siyang tinaga ulit. Napalingon na lang ako nang may marinig akong yabag sa bandang likuran ko. Kuya, ano kaya yan? Mabuti na lang at napatay mo siya kaagad. Oo nga po, tay. Aswang po ba talaga yan? Paano kaya siya nakapasok dito? Oo nga eh. Mabuti na lang at napatay ko kaagad ang aswang nito. Ang inala ko, baka sinundan niya tayo. Kaya nakarating din siya rito. Ang ikinababahala ko lang, baka meron pa siyang ibang kasama. Paano naman mangyayari yun? Wala naman tayong naramdamang nakasunod sa atin kanina. Hindi tayo sigurado. Pero maraming paraan na pwedeng gawin ng mga aswang. May nilalang nang nakapasok dito. Hindi malabo na may susunod sa kanya. Kailangan natin mag-iba ingat. Oo nga, kuya. Kung nagkataon, magkakaroon tayo ng kakompetensya sa kayamanan. Hindi tayo dapat na pumayag. Kung gusto nila ng laban, pagbibigyan natin sila. Tama ka, Galo. Hindi tayo makikihati sa mga demonyong yan. Nasa atin ang mapa. At tayong posibleng unang makatuklas ng kayamanang yon. Teka. Si Aling Umera, nakabalik na ba? Hindi po putay eh. Hindi maganda kutob ko ah. Halika kayo. Alamin natin kung ano nangyari sa kanya. Baka kailangan niya ng tulong natin.
Pero akala ko ba, ang abilin niya huwag na natin siyang sundan. Baka may mga lason nga sa bangang yun. At baka nga meron ng masamang nangyari sa kanya. Kahit na, kasamahan natin siya at hindi natin siya pwedeng pabayaan. Kung may mangyayaring masama man sa kanya, baka sakali na matulungan pa natin siya. Kung yan ang pasya mo, Kuya Basilio, sige, alamin natin kung ano na nangyari sa kanya. Mang-aalis na sana kaming tatlo nang makarinig kami ng pag-angil. Iginala ko ang paningin ko sa paligid at napalunok ako ng laway nang may maaninag akong mga nilalang na papalapit sa amin. Agad kong sinabihan si Galo na maganda at si Deo naman, pinatabi ko siya para hindi siya puntiryahin ng 3 aswang. Nang ilang di pa na lang ang layo ng mga nilalang na yun sa amin, Kuya Basilio, mauna na kayo sa pagsunod kay Aling Omera. Ako nang bahalang humarap sa 3 aswang na yan. sigurado ka, Galo? Baka hindi mo sila kayanin. 3 sila at mag-isa ka lang kung sakali. Pero kailangan din ni Aling Omera ng tulong niyo Magtiwala lang kayo sa akin. Makakaya ko mga yan. Susunod din ako kagad sa inyo. O sige, kung yan ang pasya mo. Basta, mag-ingat ka ha. Kapag kailangan mo ng tulong, sumigaw ka kagad. Pupuntahan kagad kita. Sige kuya, mag-ingat din kayo ron. Ingat ka rin po rito, Kuya Galo. Talunin mo silang 3 para makasunod ka kagad sa amin ha. Oo, Deo. Tatalunin ko mga hinayupak na yan. Tinapik ko sa balikat si Galo. Saka nagpasya na kaming iwan siya. Bago tuluyang pumasok sa lagusan kung saan dumaan si Aling Omera, napabaling pa ako sa kanya. Nakita kong umatake siya sa mga aswang. Sakto namang nakarinig ako ng ungol sa silid ng kuweba na pinasok ni Aling Omera. Kaya nagmadali kaming pumasok doon ni Deo. Pagdating namin doon, napakunot noo kami ni Deo nang malamang malawak pala yun. Itay, saan po kaya si Aling Omera? Mukha namang wala siya dito Saka, nasa kaya yung 3 banga na yun? Hindi ko nga inakala na ganito kalawak ang silid na ito Halika anak, baka nasa bandang dulo nito yung banga at si Aling Omera. Sige po, Tay. Hindi na po ba natin nihintayin si Kuya Galo? Hindi na, susunod na lang siya sa atin dito. Ang importante sa ngayon, mahanap natin si Aling Omera. Narinig ko siyang umuungol at sigurado na may hindi magandang nangyayari sa kanya. Teka po. Mukhang may kalis ko sa banda ron Baka po nandun si Aling Omera, Tay. At ang banga na hinahanap natin. Oo nga, Deo. Sige, tayo na. Lapitan natin ang bahaging yon. Baka nandyan nga siya. Kailangan mailigtas natin siya kung sakaling alanganin ang sitwasyon niya. Sige po, Tay. Inangat ko ang hawak kong sulo at nang makita na namin ang daanan namin, nagsimula kaming maglakad papunta sa bahagi kung saan nang galing ang ungol. Nang medyo malapit na kami roon, napahinto si Deo. Inusisa ko siya kung bakit tumigil siya sa paglalakad at nasagot kagad ang tanong ko nung may malangap akong kakaibang amoy roon. Deo, takpan natin ang ilong natin. Hindi maganda ang kutob ko. Baka may lason na sumisigaw rito Baka yan yung rason kung bakit napaungol kanina si Aling Omera. Nga po, Tay. Pero siya nga po talaga yon. Baka po may nilalang na gustong lituin tayo, Tay. Hindi ako sigurado, anak. Pero kung meron man, sigurado na mga kasama nyo na mga aswang na nakapasok dito. Ang nakapagtataka lang paano sila nakapasok dito? Gayong napakatagunan ng kuwebang ito. Oo nga po, Tay. Hindi po kaya nasundan si Kuya Galo ng mga aswang? Baka po nakita ng mga yun na pumasok siya dito. Hindi natin alam. O sige na, saka na natin pag-usapan ang bagay na yan. Sa ngayon, hanapin na muna natin si Aling Omera. Ayun po, Tay. Mukhang may tao na nakahiga sa saig ng kuweba. Baka po siya na po yan. Aba, oo nga no. Teka, mukhang siya nga yan.
Lapitan natin siya, Deo. Tayo na! Sige po, Tay! Nagmadali kami sa paglalakad hanggang sa makalapit na kami ng tuluyan doon. Nang ilang hakbang na lamang ang layo namin doon, nanlumo ako nang makumpirma ko na si Aling Omera ngayon. Agad naman siyang nilapitan ni Deo. Pinunsuhan niya siya at nang malaman kong buhay pa si Aling Omera, agad kong iginala ang paningin ko sa paligid. Anak, mukhang dito nga nanggagaling ang amoy na nalalanghap natin ah. Hindi kaya ito ang rason kung bakit nawalan ng malay si Aling Omera? Oo nga po, Tay. Baka nga po, yan ang dahilan na nawalan siya ng malay. Ano na pong gagawin natin ngayon? Buhay pa naman si Aling Omera eh. Kailangan muna nating hanapin kung saan banda ang mga banga. Saka na natin siya balikan para dalhin sa labas ng kuwebang ito. Sige po, Tay. Basta po, mabilis lang tayo ha. Oo, Deo. Kailangan din nating balikan agad si Aling Omera eh. Baka kasi may iba pang aswang na natitira dito. At kung ano pang gawin nila. Oo nga po. Saka kailangan pa nating masabi kay Kuya Galo ang tungkol sa banga. Hindi po natin kakayanin kung dalawa lang tayong magtutulungan para makuha mga yun eh. Tama ka, anak. O sige na. Hanapin na muna natin ang mga banga. Sigurado na malapit lang yan dito. Hinagilap namin ni Deo ang banga hanggang sa matanaw namin yon mula sa isang sulok. Nakita naming nakabukas ng bahagya ang takip ng isa sa mga yun. Kaya marahan kaming lumapit doon. Dahil tumatapang ang amoy na nalalanghap namin, muli kong sinabihan ng anak ko na tikpan ng ilong niya. Dahil sa nangyari kay Aling Omera, naging masama ang kutob ko noon. Pagkalapit namin, agad kong tiningnan ng banga na nakabukas ng bahagya. Tama nga sinabi ng mapa na hawak ni Galo. Tama nga sinabi ng mapa na hawak ni Galo. Nandito sa baging ito ng kuweba ang banga. Tingnan mo, Deo. Mga alahas ang laman ito. Oo nga po, Tay. Alas nga po. Parang galing nga talaga sa mga katutubo eh. Kung ganon, nakita na ito ni Aling Omera. Baka siya ang nagbukas nito. Siya ang nagbukas nito ng bahagya. Eh, ano naman po kaya ang laman ng dalawang banga na ito, Tay? Baka po mga alahas din. Pero ibang klase. Sandali, susubukan kong buksan. Pero siguraduhin mong may takip ang ilong mo ha. Baka kasi patibong ang isa sa mga banga na ito eh. Sige po, Tay. Sinabihan ko si Deo na hawakan niya ang sulo para makita ko ang laman ng banga. Sabay kong binuksan ang dalawang yon at namulagat ang mga mata ko nang matuon ang pansin ko sa isang banga na merong lamang mga butil ng ginto. Nasa ganong kalagayan ako nang bigla akong makaamoy ng babang samyo. Iba yun kaysa sa una naming nalanghap. Kaya naibaling ko kagad ang pansin ko sa isang banga na binuksan ko. Itay, napakabango po ng amoy na nanggagaling dyan sa banga. Hindi ko po maintindihan kung amoy po yan ng prutas o bulaklak. Parang nakakaantok po eh. Oo nga anak, hindi maganda to. Baka ito yung nalanghap ni Aling Omera. Sige na, lumabas na tayo at maghanap ng paraan para makuha ang dalawang bangang yan. Baka laso ng laman ng isang banga at kung tatagal tayo rito, baka matulad tayo kay... Itay, para pong nangihina ako. Hindi ko na po kayang maglakad. Hindi ko po maintindihan ang sarili ko. Anak, huwag ka matutulog ha. Huwag ka magpapatalo sa isipan mo. Sige na, magpatuloy na tayo sa paglalakad para makalis dito. Kami na lang ni Galo ang babalik dito kung sakali. Pero parang hindi ko po kayang magpatuloy. Itay, kayo po muna ang umawak ng sulo natin. Baka po mabitiwan ko ito. Baka... Deo, anak, ano nangyayari sa'yo? Hindi ito maaari. Anak! Nabahala ko nang biglang mawalan ng malay si Deo. Mabuti na lang nakuha ko ang sulo sa kanya at nasalo ko siya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon. Wala rin akong mahihinga ng tulong kaya kinarga ko na lang si Deo at nagsimulang bumalik sa aming dinaanan. Nasa kalagitnaan na ako ng paglalakad nang may marinig akong mga yabag ng paa na papalapit sa amin. Kinutuban ako ng hindi maganda.
Kaya inilapag ko si Deo at ang sulo. Dahil papalapit na sila, nagpa siya akong magkunwaring nawalan ng malay. Tama po, Pinono. Sila na siguro ang sinasabing alay para ligtas na makuha kayamanan. Sapat na sila para sa 2 banga ng kayamanan. Isa pa, hindi naman yun mapapakinabangan na nagdala sa kanila rito eh. At paano naman po ninyo nasabi ang Pinono? Ano po ba ang pinaplano ninyo? Bakit? Sa palagay mo ba papayag ako na makuha ng iba ang kayamanan? Hindi! Pahihirapan ko lang ang mga yon para makakuha rin tayo ng pagkain. Tuso po talaga kayo, Pinono. Kaya yan ang rason kung bakit bilib po ako sa inyo eh. Kahit na bumababa rin tayo sa mga baryo para magbiktima, iba pa rin kapag kusang ibinibigay sa atin ng pagkain eh. Tama ka, Valerio. Iba pa rin kapag parang inaalay sa iyo ang pagkain ninyo. Hindi bale, ituring na lang nating ganti sa kanila ang pagkain. Pinatay nila ang ilan sa ating mga kasama. Hindi ko matatanggap ang ganoon. Tama po kayo, Pinono. Dapat na gantihan natin sila. Malas lang nila dahil nalanghap nila ang laso na mula sa isang banga. Nasaan ang ibang mga aswang? Dalhin natin ang mga ito sa silid kung saan naroroon ang kanilang mga kasama. Paparating na po sila, Pinono. Sinuyod lang siguro nila ang iba pang parte ng kuwebang ito. Kaya natagalan sila. Ay nako, hindi bale. Kalad ka rin natin ang 2 ito. Sige po, Pinono. Ako na ang bahala sa lalaking ito. Kayo na po sa bata. Gusto kong imulat ang mga mata ko at labanan silang 2. Subalit may kung anong tumutulak sa akin na magpatuloy sa pagkukunwari para malaman kung sino talaga ang kasabwat nila. Kinaladkad ako ng isang aswang na nagngangalang Valero. Samantala, binuhat naman ng pinuno nila si Deo. Bahagya kong iminulat ang mga mata ko para malaman ko ang daan pabalik. Makalipas ang ilang minuto, nakarating kami sa isang silid na sobrang lansa. Inilapag nila kami roon saka iginapos. Noon ko lang nalaman na naroon si Aling Omera at hanggang sa mga panahong yon, wala pa rin siyang malay. Hanggang sa mga panahong ito, hindi pa rin nakapunta rito ang mga aswang na kasama natin. Malakas ang kutob ko na may hindi magandang nangyari. Baka may ibang kasama mga ito. Sino naman po kaya kasama nila, Pinono? Posible kaya na manunugis ang aswang na yon? Hindi natin sigurado. Tara, wala pa namang malay ang mga yan eh. Hanapin na muna natin ang ibang kasama natin. Baka iniisa-isa na tayo rito nang hindi natin namamalayan. Sige po, Pinono Cayetano. Kailangan natin makasigura. Baka tayo pa ang dehado rito sa kuweba eh. Yan din ang iniisip ko. Sige na! Hindi tayo dapat nag-aaksaya ng oras. Kailangan makaharap natin kung sino man yung manunugis na nakapasok rito. Nang maramdaman kong umalis na ang 2 aswang, agad kong iminulat ang mga mata ko. Sakto namang napaungol si Deo kaya agad ko siyang inusisa kung ano ang nararamdaman niya. Naghanap din ako ng paraan para maputol ang taling iginapos nila sa amin. Dahil baging lang yon, hindi kami nahirapan sa pagputol nun. Saktong pagkakakalag ko ng tali namin ng anak ko, napaungol din si Aling Omera. Pinutol din namin ang tali niya sa katuluyan siyang ginising. Ano ang nangyari? Bakit andito kayo? Sino nagdala sa atin dito? O nga po, ano pong ginagawa natin dito? Bigla lang po kasi akong inanto kanina eh. Mga aswang po nagdala sa atin dito. Kung hindi ako nagkakamali, Valerio ang pangalan ng isa. At ang isa namang kinikilala nilang pinuno ay Cayetano ang pangalan. Nang malaman nilang wala tayong malay, dinala nila tayo rito. Narinig ko pa nga na may isang tao raw ang nagpapunta sa atin dito para maging alay. Sigurado ka ba riyan, Basilio? Paano mo narinig ang usapan nila? Wala ka rin malay, hindi ba? Ang totoo po niyan, Aling Omera,
Hindi talaga ako nawala ng malay. Ewan ko nga ba sa inyo ni Deo kung bakit tumalab sa inyo yung mga malalaso na amoy na yun eh. Kung ganon, alam mo kung saan ang daanan natin. Alam mo ba kung nasaan si Galo? Baka napahamak siya. Hindi ko siya nakita. Hindi ko rin narinig na binanggit ng mga asong na yon ang pangalan niya. Nung una, naisip ko na baka siya yung tinutukoy nilang tao na nagdala sa atin dito eh. Pero nang maalala ko matandang nagbigay ng mapa sa kanya, nagkaroon ako ng kutob na baka yun ang may pakana ng lahat ng ito. Teka, oo nga ano. Hindi kaya pinaniwala lang niya si Galo tungkol sa pagkuha ng kayamanan. Malamang, pati siya, niloko lang din na matandang yon. Kung ganun po, delikado rin ang sitwasyon ni Kuya Galo. Baka po, ano ang gawin ng mga aswang sa kanya? Oo nga, kailangan natin makaalis dito. At kailangan nating mahanap siya. Baka po bumalik agad ang mga aswang na yun eh. Tay, sigurado po na mahuhuli nila tayo. Kung hindi po tayo uaalis dito. Sigurado yan. Kaya hanggat hindi pa sila nakakabalik, kailangan na natin makaalis dito. Maging maingat lang tayo sa paghahanap kay Galo. Baka makita pa tayo ng mga aswang at muling mahuli. Bago kami tuluyang lumabas, sumilip muna ako para siguraduhin walang aswang na paparating. Nang walang nilalang na papalapit sa nasabing silid, nagmadali kaming lumabas. Dahil alam ko ang aming dinaraanan, hindi kami nahirapang makalayo sa silid kung saan kami dinala ng mga aswang. Nasa kalagitnaan kami ng paglalakad nang marinig namin ang boses ni Galo. Mukhang delikado ang sitwasyon ni Galo ah. Hanapin natin siya at tulungan natin. Nakita siya ng mga aswang. Oo nga po, kailangan makalabas tayo dito ng ligtas. Bahala na kung hindi man natin nakuha yung kayamanan. May iba kasing binabalak ang mga aswang na yun eh. Bakit? Ano bang binabalak nila? Saka na po natin pag-usapan yan, Aling Omera. Kailangan muna natin makita si Galo at matulungan. Itay, mukhang doon po nagmumula sa bahaging yun yung ingay oh. Doon po sa unahan, kung saan natin siya iniwan kanina. Kung ganon, tara, ihanda natin ang mga sarili natin. Baka hindi lang iisang aswang ang kalaban niya. Sige po, Aling Omera. Mali talaga kami. Dapat hindi na muna namin siya iniwan at tinulungan na lang. Hindi na bale. Ang importante sa ngayon, maililigtas natin siya. Makakalabas tayo rito ng ligtas. Bilisan na lang natin para makita kagad natin siya. Sinundan namin ni Aling Omera si Deo hanggang sa makita namin si Deo na kaharap ng 4 na aswang. Nagtaka kami dahil hindi man lang siya inatake ng mga yon. Marahan kaming humakbang palapit sa kanila at nang mapansin kami ng mga magulang, napaangil sila. Napalingon naman si Galo at nang makita niya kami, ay agad siyang umatake sa 4 na nilalang. Kung natutulong kay Galo, makakaya namin silang dalawa. Sama mo na lang dito ang anak mo at baka kung may iba pang aswang na pupunta rito. Sigurado po ba kayo, Aling Omera? Mukhang malalakas sa mga aswang na yan eh. Oo, kahit papaano, may alam din naman ako sa pakikipaglaban. Kakayanin ko sila, Basilio. Basta, siguraduhin mo lang na ligtas ang anak mo. Teka po, mukhang may paparting pang ibang aswang dito Itay. Aling Omera, may naulinigan po akong mga yabag eh. Sandali. Oo nga no. May mga papalapit nga rito. Deo, magtago ka. Tutulungan namin si Galo. Kailangan makalis tayo dito. Bago pa man tayo makita ng mga aswang na yan. Sige po Itay. Itinuro ko kay Deo ang bahagi kung saan siya pwedeng magtago. Pagkatapos noon, humakbang kami palapit kay Galo na nooy nakikipaglaban pa rin sa mga aswang. Saktong pagkalapit namin sa kanila, bumagsak ang kasama naming binata. Dudumugin pa sana siya ng 4 na nilalang pero nang makalapit kami ng gusto sa kanila, tinagaan namin sila ng ilang beses. Kahit na nanlalaban sila sa amin, nagawa pa rin namin silang matalo at mapatay. Kuya Basilio, Aling Omera, mabuti na lang talaga at tumating kayo. Kung hindi, baka naging biktima na rin nila ako.
Oo nga eh. Sige na. Tutulungan na kitang makatayo. Salamat po. Teka. Nasaan na si Deo? Ano pala nangyari sa inyo? Bakit ang tagal niyong bumalik? Nakita ba ninyo ang 3 banga? Totoo ba na kayamanan ng laman nun? Oo, Galo. Pero hindi totoo na 3 banga na merong kayamanan. Ang isa sa kanila ay parang lason. Nang malangap yun ni Deo at ni Aling Omera, nawala sila ng malay eh. Nawala ng malay? Ikaw, hindi ka ba lumapit sa bangang yon? Lumapit din. Binuksan ko nga yun eh. Mabuti na lang talaga at makapal ang damit ko na nakatakip sa ilong ko. Kung nagkataon eh, baka pati ako himatayin rin. Dinala kami ng mga aswang sa isang silid. At mabuti na lang nagkunwaring walang malay si Basilio. Nagawa niya kaming kalaga ni Deo. Narinig ko rin ang usapan nila. Sinabi ng isang aswang na may nagdala sa atin dito. Hindi kaya yun yung matandang nagbigay sa iyo ng mapa? Hindi ako sigurado eh. Hindi ko naman nakausap ang matandang yun na matagal. Ibinigay lang niya sa akin ang mapa saka umalis eh. Hala, sige na. Umalis na tayo dito. Huwag na natin pangarapin na makuha ang kayamanan na yun. Mapapahamak lang tayo kung pipilitin natin. Pero paano naman ang inaksaya nating oras para hanapin ang lugar na ito? Nandito na tayo eh. At abot kamay na lang natin yung kayamanan na yun. Huwag ka na magmatigas, Galo. Sinabi na ni Basilio na delikado ang sitwasyon natin. Kami mismo ang nakaranas ng epekto ng laso na naroon sa isang banga. Isa pa, may mga narinig pa si Basilio patungkol sa plano ng mga aswang na yon. Baka maipit pa tayo sa ganitong sitwasyon. Pero sayang naman kung hindi tayo kukuha ng mga ginturon, di ba? Kung ayaw nyo, ako na lang. Sa akin din naman ipinagkaloob ang mapa eh. Kayo na nga ang binibigyan ng pagkakataon para yumaman. Kayo pa mismo ang aayaw. Magsasalita pa sana ako. Pero may naulinigang kaming mga yabag na papalapit sa amin. Niyaya ko silang dalawa na umalis na roon at magtago na muna sa pinagtataguan ni Deo. Ngunit dahil nagmamatigas si Galo, naantala pa kami sa aming pag-alis. Sakto namang nakumbinsi na namin siya nang may dumating na mga aswang. Napansin kong tila nagulat sila at medyo nagdadalawang isip sa pagsugod sa amin. Tingnan mo ang anim na nilalang na yan. Ano kaya ang rason kung bakit parang nag-aalangan silang sumugod? Ano kaya ang nakikita nila? Oo nga no, baka ho may hudyat silang hinihintay. Kanino naman kaya manggagaling ang hudyat na hinihintay nila? Yan ang hindi natin alam, Aling Omera. Kung aantalain lang din nila ang pag-alis natin dito, mas mabuting labanan na lang natin sila. Mas mabuti pa nga, Kuya Basilio. Kapag napatay natin sila, mas magiging madali na sa atin ang pagkuha sa kayamanan. Sinabi naman namin na hindi na natin kukunin yun. Hindi ba? Hindi natin pwedeng ilagay ang sarili natin sa ganoong panganib. Mas mabuti nang mahirap tayo at buhay. Kesa mayaman nga tayo, pero ilang sandali lang mamamatay rin tayo. Ano ba talagang narinig mong usapan ng mga aswang patungkol sa plano nila? Sasagot na sana ako kay Galo nang mapaangil ang mga aswang. Nang makita naming papasugod sila, minabuti na naming salubungin ng mga nilalang. Mas maliksi ang mga aswang na yon kaysa sa nauna naming nakalaban. Kaya medyo nahirapan kami. Nabahala pa ako nang mapansin kong nagiging alanganin na ang sitwasyon ng dalawa kong kasama. Ganun pa man, sinikap kong matalo ang mga nilalang kahit pa na walang gaanong tulong mula sa kanila. Nang napabagsak ko na ang lahat ng mga aswang na sumugod sa amin, tinulungan ko sina Galo at Aling Omera para makatayo. Ang galing mo, Basilio. Hindi ko akalain na magaling ka pala talagang makipaglaban. Para kang biyasa sa pakikipaglaban sa mga aswang ah. Oo nga eh. Saka parang isa ka talagang manunugis ng aswang, Kuya Basilio. Hindi siguro nagkataon lang po. Nakita ko kasing alanganin ng sitwasyon nyo Ayaw ko kayong mapahamak. Salamat naman kung ganon. Ngayon, alam na natin na may mga aswang na talaga rito. Lalong magiging delikado ang sitwasyon natin dito kung hindi tayo makakaalis kaagad. Aling Omera, Kuya Basilio, nandito na tayo Bakit hindi natin puntahan yung mga banga? Kumuha man lang tayo ng konti. Para naman hindi sayang ang pagpunta natin dito. Ay nako, Galo,
Ang tigas talaga ng ulo mo. Kung gusto mong kumuha ng kayamanan, mag-isa kang kumuha ron. Basta, sinasabi ko sa iyo, lubhang delikado ang gagawin mo. Ilalagay mo lang sa peligro ang sarili mo. Ang kaso, kasasayangan po ako eh. Nandito na tayo. At kahit na anong gawin natin, nasa peligro na tayo. Bakit hindi natin harapin ang isa sa mga peligro para makakuha ang kayamanang yon? Isang mabilisang sugal lang naman ang gagawin natin ah. O siya. Kung yan talaga ang gusto mo, pumapayag ako. Pero tayong dalawa lang. Hindi ako papayag na madamay pa ang anak ko. Sasamahan siya ni Aling Umera sa labas ng kuweba at maghihintay sila sa atin. Sigurado ka ba sa gagawin mo, Basilio? Huwag ka magpapadalos-talos. Baka mapahama kayong dalawa ni Galo. Kaya namin ang sarili namin. Sige na, ihahatid na namin kayo para makalabas kayo rito. Mamaya, baka maabutan pa tayo ng mga aswang eh. Dahil may naririnig kami mga yabag na papalapit sa amin, nagmadali kami sa paglalakad pabalik sa pinakabukana ng kuweba. Nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad nang may maramdaman kaming mahinang pag-uga ng lupa. Agad na pumasok sa isipan ko na baka malapit na ang mga aswang sa amin. Dulot ng pagkataranta, mas binilisan namin ang pagakbang, subalit nang ilang hakbang na lang ang layo namin sa bukana, lumabas ang pagyanig ng lupa. Napasigaw sina Aling Umera at Deo nang matabunan ang daraanan sana namin. Ano ang gagawin natin? Kailangan makalabas tayo rito. Dahil kung hindi, baka mahuli pa tayo ng mga aswang. Umalma lang kayo. Hahanap tayo ng paraan para makalabas kayo rito. Pagtulungan kaya natin itulak ang nakaharang na yan sa bukana. Sige, pwede natin gawin yan, Basilio. Galo, tulungan niyo ako. Deo, bantayan mo lang ang paligid ha. Sabihin mo kagad sa amin kung may papalapit na aswang dito. Sige po, Aling Umera. Galo, Aling Umera, sige na, subukan natin at baka makayanan natin itulak yan. Sige po, sikapin natin mabuksan yan bago pa man makarating dito mga aswang. Inilapag na muna namin sa sahig ang mga dala naming gamit saka lumapit kami sa bukana. Nang daroon na kami, sabay naming itinulak ang malaking bato na humarang doon. Subalit kahit na anong gawin naming tatlo, hindi man lang yun gumagalaw. Nasa kalagitnaan kami ng aming ginagawa nang marinig naming napasigaw si Deo. Napalingon kami at nagulat nang makitang hawak siya ng mga aswang. Anong akala nyo? Makakalabas kayo rito ng bahay. Diyan kayo nagkakamali. Dito na kayo mamamatay at ililibing. Itay, tulungan po niyo ako. Baka po anong gawin nila sa akin. Anong binabalak nyo? Pakawalan yung anak ko! Aalis na kami rito at hindi na makikialam sa kayamanang nandito! Pakawalan nyo na siya! At sino ka naman para utusan ako? Isa lang ang sinusunod ko. At yun ay si Pinuno Cayetano. Pakawalan na ninyo kami. Hindi na namin aasamin na makuha ang mga kayamanang nasa banga. Sa inyo na ang lahat ng yun. Ano nga akala mo, Galo? Ganyan lang kadali ang lahat. Nandito na kayo. Naging matiwasay ang mga plano ni Pinuno Cayetano. At ngayong malapit na itong magtagumpay, hindi na tayo mahirapan pang makuha ang kayamanang yan. Napalingon ako kay Galo at napakuyom kagad ako ng kamay dahil hindi ko lubos na nauunawaan ang lahat. Tinanong ko ang binatang kasama namin. Nakita kong sindak sa mukha niya at agad niyang tinanggi ang sinabi ni Valerio. Dagdag pa niya, hindi niya kilala ang nasabing aswang. Huwag kayong maniwala sa lalaking yan. Siya ang nagdala sa inyo rito para magkaroon din siya ng teshatian ng kayamanan na sa loob ng 2 banga. At bakit kailangan pa niya kaming dalhin dito? Galo, totoo ba sinasabi ng aswang na yan? Huwag kayong maniwala sa kanya, Kuya Basilio. Sinungaling siya. Hindi ko nga siya kilala eh. Nagpunta lang naman ako dito at niyaya ko kayo dahil gusto kong guminawa rin ang buhay ninyo. Huwag mo nang bilugin ang mga ulo nila, Galo. Klaro ang naging usapan natin nila Pinunong Cayetano. Ikaw ang mag-aatid dito ng mga magiging alay para ligtas nating makukuha ang kayamanan. Huwag kayong magtiwala sa aswang na yan. Gusto lang niyang makagulo tayo para magtagumpay sila sa plano nila. Katulad natin, gusto rin nila siguro makuha ang kayamanang yon. Talagang magaling kang magpaikot.
Hindi ba nila alam na ang mapang pinagmasihan nyo mula rin mismo sa Pinuno Cayetano? Siya ang nagbigay nun sa'yo para may madala kang tao rito. Galo, anong ibig sabihin nito? Gusto mong ipahama kami para sa kayamanang yon? Handa kang isakripisyong pinagsamahan natin para ron? Sumagot ka, Galo. Nagtiwala kami sa'yo. Bakit kailangan mong sirain yon at makipagsabuatan sa kanila para lang makuha ang kayamanang yon? Hindi sumagot si Galo sa naging tanong ko. Nakita kong napahawak siya ng maipit sa itak niya. Bago pa man kami makapaganda, inatake na niya si Valerio. Napaangin naman ang ibang aswang. At nang makita naming gusto nilang pagtulungan si Galo, umatake na rin kami para alalayan siya. Dahil sa ginawa ni Galo, binitiwan ng alalay ng pinunong aswang si Deo. Nagpambuno sila sa isa't isa habang kami naman ni Aling Omera ay nakikipaglaban sa mga aswang. Kalaunan, nagawa naming matalo ang mga kasama ni Valerio. Samantala, si Galo na may patuloy pa rin sa pakikipagtagisan ng lakas sa kalaban niya. Basilio, mas mabuti siguro kung tulungan ko na lang muna si Galo. Mukhang hindi niya kinakaya ang aswang na kalaban niya Mas mabuti pa nga po, Aling Omera. Kailangan na hindi na makakatakas ang aswang na yan. Panigurado na magsusumbong siya sa pinuno nila kung magkataon. At magtatawag pa ng ibang mga aswang. Sige, ako ang bahala. Hindi na yung makakatakas pa. Sige na, parang nadedehado na talaga siya Mag-iingat po kayo, Aling Omera. Itay, kakalabas pa po ba tayo dito? Baka po may ibang aswang pa na gustong umatake sa atin Baka po dito na tayo mamatay. Hindi mangyayari yan, anak. Hindi kami papayag na may masamang mangyari sa atin. Lalong-lalo na sa'yo. Sige na, diyan ka na muna sa tabi. At baka kailangan nila ng tulong ko. Hakbang na sana ako para lapitan sina Aling Omera at Galo nang makita kong nagawang madakip ni Aling Omera ang aswang. Agad naman pumwesto si Galo at inambahang tatagain yon. Sa halip na matakot, napatawa pa ang aswang habang salitang kaming tinitingnan. Napailing na lamang ako at nagpa siyang humakbang palapit kay Galo. Ano, Galo? Totoo bang sinabi nila? Hindi mo ba alam na napakadelikado ng ginawa mo? Inilagay mo sa peligro ang buhay natin, pati ang nag-iisa kong anak. Talaga nga naman na gagawin mo ang lahat para lang magkaroon ng tuklim na kayamanan. Pati mga kaibigan mo, itinrider mo. Tumahimik ka, aswang! Hindi ka ako kinakausap. Bakit? Gusto mo bang maging mabango ulit ang pangalan mo sa pinuno ninyo? Galo, bakit mo nagawa to sa amin? Ni minsan, hindi namin naisip na traitoring ka. Parang totoong kapatid na ang turing namin sa'yo. Nagtiwala kami sa'yo Kaya pala parang kakaiba ang naging kilos mo nung nandito na tayo sa kuweba. Ngayon, Basilio, kailangan na nating mamili. Magiging kakampi na rin ba natin ang binatang yan? O ituturing na natin siyang kaaway katulad ng mga aswang na kinakampihan niya? Hindi nakasagot si Galo sa naging tanong ni Aling Omera. Napatawa naman ng malakas si Valerio at sinabi na mas mabuti kung kakalabanin na rin namin si Galo. Dahil sigurado na uulitin niya ang ginawa niya sa amin. Pagkawika niya, agad siyang nagpumiglas kay Aling Omera. Hindi yun napagandaan ng kasama namin, kaya nagawang makaalis ni Valerio sa pagkakahawak niya. Nang makita yun ni Galo, agad siyang inatake ng aswang. Nagpatuloy sila sa pakikipagpambuno hanggang sa may narinig kami mga yabag na papalapit. Napalunok na lang ako ng laway ko nang makitang may papalapit na mga aswang. Ano ang ibig sabihin nito, Galo? Bakit mo kinakalaban ang aking kanang kamay? Huwag mong sabihin na nagtatraidor ka na sa ating pinag-usapan. Siya nga, Pinuno. Ayaw niyang aminin sa mga kasama niya na kasabwat natin siya. At siya mismong nagatid sa kanila rito. At bakit hindi mo naman aaminin? Malugod mo namang tinanggap ang mapang yan na ibigay ko sa iyo. Huwag mong sabihin na mas pinapanigan mo ang mga may hinang tao na yan. Ayoko na. Hindi ko na kayang makipagsabuatan sa inyo. Oo, inasam ko ang maraming kayamanan at makukuha ko lang yon nang mabilisan kung kakampi ako sa inyo. Pero dati yon. Ngayon, mas pipiliin ko sila dahil yun ang tama.
Nakakatawa ka, Galo. Hala, kung yan ang pasya mo, ikaw ang bahala. Valerio, ipakita mo sa kanila kung gaano ka magsika mga katulad natin. Mga alagad, atakin ang ibang kasama ng traitor na yan! Ako ang bahala, Pinona. Tutuloyan ko na ang traidor na ito. Hindi rin ako papayag na magiging kakampi pa natin siya. Alam ko na kapag nagkataon, ilalaglag din nila tayo. Naging mas mabagsik si Valerio at ilang beses niyang tinangkang dukutin ang puso ni Galo. Umaligid sa amin ang mga aswang na kasama nila, kaya naghanda kami. Sa isang pagkumpas ng mga kamay ni Pinunong Cayetano, umatake sa amin ang mga aswang na yon. Nasa ganong kalagayan kami nang makita kong nakangisi ang pinuno ng mga aswang. Lalapitan ko na sana siya, pero sinabihan ako ni Aling Omera na siya na ang bahala at ako na ang lumaban sa mga alagad niya. Mukhang pamilyar ka sa akin, aswang. Minsan na kitang nakahanap pa. Tama ka, pamilyar ka rin sa akin eh. Teka, ikaw pala ang isang minera na muntikan na rin naming maging hapunan. Muntikan lang. Dahil kung nanatili kayo dati sa minahan namin, malamang sinuno ka na namin ng buhay. Tuwag ka pala eh. Talaga nga kailangan mo pa ng ibang kasama. Diyan ka nagkakamali. Kahit kailan, hindi ako naduwag at hindi magiging duwag. Kung ganon, labanan mo ako. Mano-mano man o may mga armas. Kung yan ang gusto mo, pumapayag ako. Isa ka lang karaniwang tao at alam ko na magiging madali sa akin na matalo ka. Oo, karaniwang tao lang ako. Pero alam ko na hindi rin naman ako pababayaan ng mga kasama ko. Mapapatay mo man ako, pero mamamatay ka rin. Napaangil ang aswang at agad na umatake kay Aling Omera. Hindi naman nagpatalo ang kasama naming Ali at nakipagbuno siya sa pinuno ng mga aswang. Susubukan ko sana siyang labanan pero dahil may mga aswang na umatake sa amin ni Deo, minabuti kong ituon na lamang muna ang pansin ko doon. Pinag-igihan ko na lang ang pakikipaglaban hanggang sa magawa kong mapatay ang mga alagad ni Pinunong Cayetano. Saktong narinig ko na ang ungol ni Aling Omera, kaya ibinaling ko ang pansin ko sa kanila ng pinunong aswang. Itay, parang kailangan po ng tulong ni na Kuya Galo at Aling Omera. Hindi po nila kinakaya ang mga kalaban nila eh. Oo nga anak, kinakailangan nila ng tulong ko. Hindi ako papayag na may mangyari masama sa kanila. Mag-iingat po kayo, Tay. Ikaw rin, Deo. Diyan ka lang sa gilid ha. Kailangan na hindi ka mapansin ng ibang aswang. Baka may dadating pa rito at tumulong sa kanila. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Hindi po ako papayag na mahuli nila. O sige na, hindi na maganda ang sitwasyon nila eh. Kailangan ko na silang tulungan. Dahil nakita kong patuloy na naglalaban si Galo at Valerio, alam ko na mas kailangan ni Aling Omera ang tulong. Nilapitan ko sila at sakto naman na nagawang ibalibag ni Pinunong Cayetano si Aling Omera. Napasigaw ako at bago pa man makalingon sa akin ang pinunong aswang, mabilis akong humakbang para atakihin siya. Tinaga ko siya at nagawa ko siyang sugatan sa braso. At namang napaangil ang aswang at tumarap siya sa akin. Pinigilan niya ako para hindi na ulit makataga pa sa kanya. Ang lakas ng loob mo, Minero. Kahit na naubos na ang mga kasama ko, hindi pa rin kayo makakaligtas sa akin. Ililibig ko kayo ng buhay rito! At kayo magiging alay para ligtas naming makukuha mga kayamanan. Hindi mangyayari yung sinasabi mo. Bago mo ako mapatay, sinisiguro ko sa iyo na magkasama tayong maililibing sa lugar na ito. Kung makapagsalita ka, para kang sigurado sa mga galaw mo ah. Isa ka lang hamak ng Minero na nakahawak ng itak. Ang tanong, alam mo ba talaga kung paano gamitin yan? Oo, isa akong Minero. Pero alam ko sa sarili ko na kaya kong pumatay ng mga aswang. Lalo na kapag kaligtasan ng mga mahal ko sa buhay ang nakasalalay. Magagawa mo lang yan ng walang alinlangan kung isa kang manunugis ng aswang. Pero sa postura mo, malabo naman yatang mangyari yan.
Hindi na bale kung ano man ako sa paningin mo. Wala nang say-say yun. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang makaalis kami rito at mailigtas ko ang mga kasama ko. Umangil si Pinunong Cayetano nang sabihin ko yon. Itinulak niya ako at mabuti na lang ay nagawa kong maibalanse ang sarili ko. Nang makita niyang hindi ako nabuwal sa lupa, lumundag siya para atakihin ako. Agad ko naman siyang napansin, kaya nakailag ako sa kanya. Nang magkaroon ako ng pagkakataon, inundayan ko siya ng pagtaga. Ilang beses ko rin siyang nasugatan. Ngunit dahil sa kakaibang liksi niya, hindi ko siya napuruhan. Ano? Yan lang ba ang kaya mo? Mas mahusay pa sa'yo yung aling kasama mo ah. Magkaiba kami ng kakayahan. At kung sa palagay mo mahina ako, diyan ka nagkakamali. Marami na rin akong napatay ng mga aswang at wala ka sa kalingkingan nila. Magkaiba kami ng antas ng kakayahan at kapabilidad. Malakas sila sa ibang banda at may sarili rin akong kalakasan. Yan ang nga sinasabi ko Pero ngayon nandito tayo sa loob ng kuweba, iisa lang sa atin ang dapat na maging pinakamalakas. Ikaw na siyang pinuno ng mga aswang o ako na isang minerong manunugis? Kung ganon, totoo ngang isa kang manunugis. Kaya palang lakas ng loob mo. Hindi bale, ako ang huling aswang na makakalaban mo. Posible nga, dahil pagkatapos ng laban natin, mamumuhay na ako ng tahimik. Kung ipagkakaloob man ng kapalaran, makukuha namin ng mga kayamanan at magagamit namin yon para sa bagong buhay namin. Iyan ay kung mabubuhay ka. Muling napaangil si Pinunong Cayetano. Tatagiin ko pa sana siya, pero sa hindi inaasahan, nagawa niyang tabigin ang kamay ko na may hawak na itak. Katapos noon, sinunggaban niya ako hanggang sa magawa niya akong ibuwal sa lupa. Agad niya akong pinaibabawan. Saka sinakal ng napakaigpit. Sinubukan kong magpumiglas sa kanya, ngunit hindi ko magawa. Napaungol na lang ako ng malakas nang masigpitan pa niya ang pagkakasakal sa akin. Sige, kapag pinagpatuloy mo yan, sisiguraduhin kong mauna ang alalay mong ito, Pinunong Cayetano. Pinada, pakiusap, pag po ninyo patayin ng lalaki yan, ayaw ko pa pong mamatay. Kawalan pa ka, pinatang traitor, hayop pa. Hindi kita hahayaang makapiglas hanggat hindi rin pinakakawalan ng pinuno mo ang kasama namin. Sige na, Pinona, tawa po kayo sa akin. Makawalan na po ninyo ang lalaki yan. Gusto ko pa pong mabuhay. Hindi ko gagawin yan para lang sa'yo, Valerio. Kaya kitang palitan kahit na anumang oras na gugustuhin ko. Kapag pinakawalan ko ang manunugis na minerong ito, magkakaroon pa siya ng pagkakataon para patayin ako. Kung hindi mo talaga pakakawalan ng kaibigan ko, sabayan na lang tayo. Papatayin ko itong kanang kamay mo at yan din ang gawin mo sa kanya. Napansin kong sumenya si Galo sa akin. Sakto namang nakapakong itako. Kaya nakiramdam ako sa galaw ni Pinunong Cayetano. Nang mapaungol si Valerio, masiligpitan pa ng Pinunong Aswang ang pagkakasakal niya sa akin. Alam ko na tutuluyan niya na ako. Kaya agad kong itinaas ang kamay kong may hawak ng itak. Saka walang pagdadalawang isip na hiniwa ang lalamunan niya. Dahil medyo pahirapan ang pwesto ko, daplis lang ang naging sugat niya. Pangas ka talaga, Minero! Sinugatan mo ang balat ko at magbabayad ka dahil doon. Ang dapat sa'yo ay... At ano akala mo? Papayag ako na mapatay mo lang? Sisiguraduhin ko munang hindi mo na masasaktan pa ang kasama ko. Sige, ganyan nga. Manlabang ka hanggat gusto mo. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, magiging hapunan ko ang puso't atay ninyo. Tingnan natin kung magagawa mo yan. Katulad ka lang din ng mga alagad mong mahihina. Lingunin mo si Valerio. Unti-unti na siyang pinapatay ni Galo. Pinona, lang. Hayop ka, Galo. Pagbabayaran mo itong ginawa mo sa... Magbabayad kayo sa ginawa niyo ito. Hindi ko palalampasin ang pangyayaring ito.
Pagkawika ni Pinunong Cayetano, sinubukan niyang dukutin ang puso ko. Nabasa ko naman kaagad ang pinaplano niya. Kaya bago pa man makadampi ang kamay niya sa dibdib ko, muli kong sinubukang gilitan siya sa leeg. Hindi inaasahan ni Pinunong Cayetano ang gagawin ko. Kaya nagawa kong mahiwa ang lalamunan niya. Noon din, itinulak ko siya ng malakas. Agad akong bumangon at nang makita kong sinusubukan niyang makalapit sa akin, buong lakas ko siyang tinaga sa batok. Tuluyan siyang bumagsak sa lupa. Dahil sa lalim ng sugat niya, alam ko na hindi na siya mabubuhay pa. Itay, mabuti naman at nagawa niyang matalo ang pinuno ng mga aswang. Ang akala ko po, matatalo po niya kayo eh. Mabuti na lang po talaga at pinakinggan ng Diyos ang dasal ko. Oo nga eh. Mabuti na lang at malinaw ang isipan ko habang nakikipaglaban sa kanya. Salamat anak ah. Ipinagdasal mo ang kaligtasan ko. Kuya Galo, ang galing din po ninyo. Natalo niyo po yung masamang aswang na yan. Totoo po ba na kumampi po kayo sa mga aswang na yon? Oo, inaamin ko. Nung una, nasilaw talaga ako sa kayamanang yun eh. Pero napag-isip-isip ko na wala nang higit sa yaman na ibibigay ng mga kaibigan katulad ninyo. Pasensya na kayo at nagawa ko kayong dalhin dito. Huwag ka mag-alala. Naiintindihan ka namin. Alam namin na gusto mo lang din sanang magkaroon ng parte sa kayamanang yon. Ang mali mo lang talaga, idinamay mo pa ang bata. Mapatawad sana ninyo ako, Kuya Basilio. Nadala lang po talaga ako sa pangako ng pinunong aswang na yun eh. Pangako? Hindi mo pa talaga siguro alam kung ano talaga ang pinaplano nila, no? Yan kasi ang bunga ng pagiging padalos-kalos mo. Di kami, gusto mo pang idamay. Pasensya na po kayo, Aling Omera. Pinagsisisihan ko na po ang naging desisyon kong yon. Dapat lang, Galo. Dahil kung itinuloy mo yon, at kung naialay nga ninyo kami, sigurado na wala ka rin mapapala sa mga kayamanang yun. Ano po ba ang ibig niyong sabihin, Kuya? Narinig ko silang nag-uusap kanina. Plano nilang patayin ka kapag naialay na nila kami. Yun eh, para iilan lang silang maghahati ron. Talagang ang napaka-traitor nila, no? Mabuti na lang talaga at natauhan ako kagad eh. Kung hindi, mapapahama kayo. At malalagay din pala ako sa peligro. Itinigil na muna namin ang pag-uusap. Siniguro namin na wala ng aswang na nabubuhay roon na posible pang umatake sa amin. Kalaunan, natanggap na rin ni Aling Omera ang paghingi ng tawad ni Galo. Ipinaliwanag naman ng binatang kasama namin ang lahat ng nangyari at kung paano siya nagawang kumbinsi ng pinunong aswang. Kalaunan, pinagtulungan naming itulak ang malaking bato at sa kabutiang palad, gumalaw yon. Hindi namin yon sinukuan hanggang sa tuluyan ng gumulong ang malaking bato at muling napuksa ng lagusan doon. Sigurado na ba tayo na aalis na tayo sa kuwebang ito? Ano na naman ang ibig mong tukuyin, Carlo? Mong sabihin na gusto mong kumuha ng kayamanan at traidorin kami. Plano ko nga po sana na bumalik tayo ron eh. Pero wala akong balak na traidorin kayo. Malaking halaga rin ang mga alahas na yun. At hindi natin kailangang mag-agawan doon. E paano naman ang mga nilalang na posibleng naging bantay doon? Baka mapahamak tayo. Ayaw ko na sanang ilagay ang buhay namin ni Deo. Naiisip ko rin naman yan, Kuya. Pero kung ginusto tayong dalhin ng mga aswang dito para patayin at gawing alay, hindi kaya may tuturing na ring alay natin sila para sa mga bantay na kayamanang yon? Teka, oo nga no. Kung ganon, sige, susubukan natin kumuha ng kahit na kaunti nun. Hindi natin kailangang ubusin yon. Kukuha lang tayo ng kakailanganin natin. Kung ganon, tayo na. Hindi tayo dapat magkasaya ng oras. Kailangan na makalis tayo sa gubat na ito eh. Bago pa man makarating dito yung ibang aswang. Sandali. Aling Omera, Deo, mauna na kayo sa labas ng kuweba ah. Doon nyo kami hintayin. Baka may natitira pang aswang at kung ano pa mangyari sa inyo roon doon sa loob. Kung yan na makabubuti kay Teo, sige, kami na ang bahala rito. Magbabantay kami sa paligid.
Kung may mapapansin kaming panganib, hahanapin namin kagad kayo para mapagsabihan. Mas mabuti pa nga, Aling Omera. Salamat ah. Pakibantayan na lang po ang anak ko. Huwag ka mag-alala, Basilio. Hindi ko siya pababayaan. Mag-iingat po kayo, Itay, Kuya Galo. Nang patango ko sa sinabi ni Deo, nang magsimula na silang maglakad palabas ng kuweba, nagsimula na rin kami ni Galo sa pagbaybay ng daan papunta sa silid kung saan naroon ang 3 banga. Inabisuhan ko na rin siya patungkol sa amoy na nanggagaling sa isang banga, kaya napatakip na kagad siya ng ilong niya. Kalaunan, nakarating na kami sa bukana noon, pero bago magpatuloy, nakiramdam na muna kami sa paligid. Kuya Basilio, ano kaya kung uubusin na lang natin ang mga alasan naroon sa mga banga? Sayang din naman kasi. Kung uubusin natin yon, panigurado na mahihirapan tayo. Malamang, hindi kakasya sa bukana ng kuweba mga bangang yun. Sayang naman kung kakaunti lang ang kukunin natin. Pagkakataon na rin natin to, Kuya Basilio. Hindi na natin kailangan pakawalan pa. Sige, kung yan ang gusto mo, gagawa natin ng paraan. Hindi man kakasya ang mga banga sa bukana ng kuweba, magkakasya naman ang mga alahas doon. Tara na, kunin na natin ang mga banga. Konting ingat lang at baka mabasag ang mga yon. Ayos! Mabuti naman at pumayag ka na rin sa wakas. Magiging mayaman na tayo, Kuya Basilio. Mamaya na tayo magsaya. Ilabas na muna natin ang mga banga. Basta kapag nakasara ang banga nasa gitna, huwag mo nang buksan pa ha. Baka sisingaw ang lason doon at kung ano pa mangyari sa atin. Sige, Kuya Basilio. Sisiguraduhin ko po na hindi sisingaw ang kung anumang lason na nandyan sa isang banga. Pagpasok namin sa nasabing silid, agad kong ipinakita sa kanya ang 2 banga na naglalaman ng mga sinaunang gintong alahas. Nandilat ang mga mata ni Galo nang makita yon, at namanga siya sa dami ng mga nakapaloob sa banga. Nag-isip kami kung paano namin madadala ang 2 banga hanggang sa napagdesisyonan naming magbubuhat ng isa ang bawat isa sa amin. May kabigatan nga pala talaga ito. Pero ayos lang. Makakaya kong buhatin ang bangang ito hanggang sa makarating tayo sa bukana ng kuweba. Ako rin, sa magiging kinabukasan natin, kakayanin natin to, Galo. Oo nga, Kuya. Kapag naibenta natin ang mga ito, sigurado na makakaroon tayo ng limpak-limpak na salapi. Mabibili ko na rin kung ano ang gusto ko. Ay nako, Galo. Kung ako sa'yo, ipunin mo ang pera mo at inegosyo. Para naman kapag nagkaroon ka ng pamilya hindi na kayo mahihirapan sa pera. Masyadong mahal ang mga bilihin ngayon At kung magpapabaya ka lang, mananatili kang mahirap. Sa bagay, may punto ka rin sa sinabi mo, Kuya. Hindi bale, magtatabi ako ng pera na siyang ininegosyo ko. Mabuti naman kung ganun. O sige na, bubalik na tayo sa bukana ng kuweba. Medyo mahirap ang gagawin natin ito. Pero kailangan kayanin natin. Sige, Kuya Basilio. Nalaman ko mula kay Galo na naging kuta na pala ng mga aswang ang naturang kuweba kung saan naroon ang kayamanan. Dagdag pa niya, may mga aswang lang na nagdadala ng pagkain sa kanila. At bilang bayad, pinangakuan silang bibigyan ng kahit iilang piraso lang ng alahas. Kalaunan, nagawa naming makarating sa tapat ng bukana ng kuweba. Tinawag namin sina Deo at Aling Omera nang makita na nila kami. Agad namin silang sinenyasa na kukunin ang iaabot namin mga alahas. Nilabas na namin ang lahat ng alahas, kaya lumabas na rin kami. Napakarami na mga alahas nito, Basilio, Galo. Sigurado na malaking halaga ito kapag naibenta na ang lahat. Ibig po ba niyang sabihin, mayaman na po tayo? Marami na po tayong pera? Oo, Deo. Marami na tayong pera kapag naibenta na natin ang mga alahas na ito. Pero malayo pa tayo sa pagiging mayaman Pero magiging ganun tayo balang araw.
pagiging mayaman ay nagmumula sa isipan. Pagiging mayaman ay nagmumula sa isipan. Mayaman na kayo. Kung para sa inyo, mayaman na kayo. Kapag naipagpalit natin sa pera ang mga ito, ibig sabihin lang nun mayaman talaga kayo. Tama kayo, Aling Omera. Saka, hindi lang naman pera at mga alahas ang batayan sa pagiging mayaman. Maraming tao ang salat sa pera, pero mayaman naman sila sa pag-uugali at magandang asal. Oo nga. Kaya ikaw, Deo, mas piliin mo ang maging mabuting tao. Susunod na lang din dyan ang pagiging mayaman mo sa pera kalaunan. Opo, Aling Omera, tatandaan ko po yung sinasabi ninyo. Teka, mas mabuti siguro kung dito na muna tayo magpalipas ng gabi. Medyo malayo pa ang tolda natin eh. At baka hindi na ninyo kayanin pa ang pagpunta ron. Mas mabuti pa nga. Pagod na rin ako, saka inaantok na rin eh. Kung ipipilit natin sa ngayon baka madisgrasya pa tayo. Tama ka, Galo. Siya nga pala. Pasensya na kung pinagdudahan kita kanina, ha? Ayos lang po yun, Aling Omera. May kasalanan naman po talaga ako sa inyo eh. Hindi ko po kayo masisisi. Ano po kaya kung balik tayo sa loob ng kuweba? Malamig po rito eh. Wag na. Hindi natin pwedeng iwan ng mga alahas na ito. Kakaunting taste na lang, anak. Malapit na rin namang mag-umaga eh. Napatango sa akin si Deo. Minabuti kong ibahagi sa kanya ang suot kong jacket para kahit papaano ay mabawasan ang ginaw na nararamdaman niya. Noon din, nagsipaghanap kami ng magandang pwesto hanggang sa may matagpuan kaming malaking puno na may maraming sangang nakausli. Nagpasya kami doon na matulog para kahit papaano'y may lilim na nagmumula sa naturang punong kahoy. Kalaunan, dahil sa matinding pagod namin, tuluyang kaming nakaidlip. Nagising na lang ako kinabukasan nang dumampi sa balat ko ang sikat ng araw. Dahil doon, minabuti kong gisingin na rin ang mga kasama ko. Kailangan na natin makapunta sa itinayo nating tolda. May ilang gamit pa tayong naiwan dun eh. Kailangan natin ng sako na paglalagyan ng mga alahas na ito. Oo nga, kuya. Hindi ko akalain na magagawa nating makuha ito eh. Pagtapos ng madugong labanan natin sa mga aswang, parang imposible nang mailabas pa natin sa kuweba yun. Walang imposible, Galo. Basta't nagtutulungan tayo, magagawa natin ang kahit na anong bagay. Oo nga. Saka kung tutuusin, sisiw lang kay Basilio ang mga aswang na yan. Matagal ko nang alam na isa siyang manunugis. Nung una, ayaw ko maniwala. Pero dahil sa nasaksihan ko, alam ko na ganun nga talaga siya. Hindi naman po ganun kagaling. Kung tutuusin marami pang mas magaling kaysa sa akin. Kahit nga, kuya. Isa kang manunugis. At lahat ng mga taong yan, may angking husay. At hindi basta-basta sumusuko sa laban. Kahit na ganun ang naging sitwasyon natin. Nagawa mo pa rin ipanalo ang laban natin. Kahanga-hanga ka, Basilio. Bihira lang ang mga taong may ganyang lakas at tibay ng loob. Kung ibang tao ka, baka nailibing na tayo ng buhay sa kuwebang yon. Ay nako, huwag na natin pag-usapan ng bagay na yan. Ang kailangan natin pagtuunan ng pansin ay ang mga gintong alahas na nakuha natin. Kailangang mapaghatian natin ito at makahanap kaagad tayo ng bibili sa mga ito. Subukan ko magtanong-tanong, Kuya Basilio. May mga kilala naman ako sa kabayanan eh. Baka makatulong sila sa atin. Ako rin, kailangan maibenta natin ang mga alahas na ito. At hanggat maaari, patingi-tingi lang ang mga gagawin natin para walang makahalata. O sige na, dumiretso na tayo sa tolda at doon natin paghatian ng mga ito. Nang makarating na kami sa tolda, pinagatian namin ang nakuha naming kayamanan. Maging si Deo ay nagkaroon din ng parte roon. Dahil kahit papaano, kasama namin siya. Nang matapos naming mapaghatian yon, nagpasya na kaming umuwi. Pagdating namin ni Deo sa bahay, pareho kaming hindi makapaniwala sa naging kapalaran namin.
Hindi namin inakala na makukuha namin ng mga alahas na yon sa kapila ng mga nangyari. Tay, ano po ang plano nyo? Itutuloy po ba natin ang pag-uwi sa probinsya ni na Lola at saka ni Lolo? Doon na po ba tayo maninirahan? Sa palagay ko, mas makabubuti kung itutuloy natin ang plano. Aalis tayo sa lugar na ito at magsisimula ulit sa probinsya ng nanay mo. Doon, malapit ka sa mga pinsan mo at palagi kang may kasama. Isa pa, baka may ibang tao dito na makakaalam ng pagkuha natin ng kayamanan sa kuweba ng mga aswang. Ano naman po kung malaman nila? Masama po ba yun, Itay? Wala naman po tayong ginawa na ikapapahamak nila. Anak, wala nga. Pero likas na sa mga tao ang pagiging gahaman at inggitero. Kapag nalaman nilang umaangat na tayo, hihilahin nila tayo pababa. Ganun po ba yun, Itay? Oo, kaya kailangan natin maging maingat. Hindi kasi lahat ng mga nakakasalumuhan natin hindi lahat ng mga nakakasalumuhan natin makabubuti sa atin. Ang iba sa kanila, gusto tayong pabagsakin. Itay, Kuya Galo, sa palagay po ninyo, gusto rin niya po tayong pabagsakin? Bakit po siya nag-traitor sa atin? Naintindihan ko si Galo kung bakit niya gagawin yon. Mahirap lang naman ang buhay natin . Katulad natin, gusto rin niyang makaahon sa kahirapan. Sa bagay po, pero hindi po sana niya ginawa yun, no? Kasi po, masama yun . Nagtiwala naman po tayo sa kanya. Hindi po ba, Tay? Tama ka anak, pero kahit na ganon, nagawa pa rin kontrolin ni Galo ang sarili niya. Pinatunayan niya sa atin na mas matibay pa rin tayo kaysa sa kagustuhan niyang maging mayaman. Natigil lang ang pagkukwentuhan namin ng anak ko nang may maramdaman kami na gutom. Minabuti namin kumain. Pagkatapos noon, nagpahinga na muna kami. Kinahapunan, inihanda namin ang mga damit namin na dadalhin sa pag-alis namin sa aming baryo. Subalit dahil ayaw namin maginala ang ibang tao, minabuti namin na magpalipas na muna roon ng kahit 1 buwan lang. Unti-unti naming ibinenta ang mga gintong alahas at inipon ng pera. Nang lumaon, nagkasundo na kami na aalis para bumalik sa probinsya ng asawa ko. Sa wakas po, palagi ko na pong makakasama ang mga pinsan ko. Makakapaglaro na po kami araw-araw. Oo anak, kapag meron na tayong negosyo, kung manunugis ulit ako ng aswang, hindi ka na mag-iisa dahil nandun tayo sa kanila. Bakit po? Magpapatuloy pa rin po ba kayo sa panunugis ng mga aswang, Itay? Kung yan ang hinihiling ng pagkakataon anak, gagawin ko. Hindi ko hayaan na magasit ng takot ang mga nilalang. Kawawa ang mga tao na walang laban sa kanila . Ipagtatanggol ko sila, Deo. Balang araw po, magiging katulad din po ninyo ako. Magiging isa din po akong manunugis ng mga aswang. Yan ang ayaw ko mangyari. Hindi ako papayag na sundan mo ang yabag ko. Napakadelikado ng gawain ng isang manunugis. Hindi mo rin alam kung makakabalik ka pa ng buhay. Pero, Tay, Huwag ka nang kumontra. Sundin mo na lang ang gusto ni Papa para rin naman sa kabutihan mo ito . Umuwi nga kami sa probinsya ng yumao kong asawa. Gamit ang perang mula sa nakuha namin sa kayamanan, nakapagpatayo ko ng munting negosyo. Dahil sa pagbabago ng panahon, iniwan ko na rin ang pagiging manunugis ko. Itinuon ko ang pansin ko sa paghahanap buhay at sa pagpapalaki ng anak ko. Kung tutuusin, ang pagpasok sa kuweba ang naging pinakahuling panunugis ko at pakikipaglaban sa mga aswang. Wakas.